like, share and subscribe. My Master. Kabanata 1031 hanggang 1040. Tautay Remnant Soul. Bagamat hindi pa nakita ni Yang Yian ang fragment ng Tianzan, naramdaman niya ang kakaibang aura na nagmumula rito, na napakapanglaw at makapangyarihan. Ang hugis ay tila isang fragment ng Tianzan, at ito ay mukhang isang hugis ng brilyante, ngunit hindi ito regular. Sa sitwasyong ito, hindi malinaw kung naabsorb ni Guan Tianao ang kapangyarihan ng fragment ng Tianzan o ang fragment ng Tianzan ang sumipsip ng kapangyarihan ni Guan Tianao. Anyway, si Guan Tianao at ang fragment ng Tianzan ay parehong nasuspine sa ere. Kakaiba ang eksena. Nagpakawala si Guan Tianao ng hindi makataong dagandong, at ang hugis diamante na bagay sa kanyang kamay ay nagbuga ng regular na liwanag ng dugo, ngunit mahirap sabihin kung sino ang sumisipsip kung kaninong kapangyarihan. Gayunpaman, tila iyon. Si Guan Tianao ay nasa kalagayan ng paghihirap sa sandaling ito. Sa oras na ito, hindi gentleman si Yang, at agad niyang sinaksak ng espada si Guan Tianao. Anyway, si Guan Tianao ay isang kaaway, at hindi rin siya gentleman. Ang pagpatay sa kaaway ang pangunahing punto sa sandaling ito. Isang espada ang lumabas na may siyam na talam ng hangin sa isang hininga. Hanggat hindi makagalaw si Guan Tianao, mamamatay siya. Gayunpaman, sa sandaling magsimula siya, nalaman ni Yang Yian na akala niya ay simple lang ito. Nang ang espada ay lumipad at siyam na wind blades ay naglaslas patungo kay Guan Tianao, ang katawan ni Guan Tianao ay puno ng dugo, ngunit siya ay walang kahirap-hirap na natunaw ang kanyang siyam na wind blades. Pagkatapos ay lumitaw ang isang eksenang ikinagulat ni Yang Yian. Biglang umungal si Guan Tianao at binitawan ang hugis brilyante na bagay sa kanyang kamay. Sa kislap ng dugo, bumitaw si Guan Tianao, at ang kulay dugong hugis brilyante na bagay ay naging 3 piraso, o ito ay orihinal na 3 piraso, ngunit ito ay pinagsama sa isang piraso ng hawakan ito ni Guan Tianao sa kanyang kamay. Sa pag-iisip nito, naramdaman ni Yang Yian na tama ito. Kung ang hugis diamante na bagay na ito ay ang fragment ng Heaven Slash, maaari talaga itong pagsamahin sa isang piraso, dahil sa huling pagsusuri, ang tinatawag na fragment ng Heaven Slash ay ang Mountain and Sea Heaven Seal, isang kumpletong kayamanan. Nang maghiwa-hiwalay ang 3 bagay na hugis diamante, hindi ito nahulog, ngunit ang liwanag ng dugo ay nakasisilaw. Sa susunod na sandali, nang tingnan ito ni Yang Yian, nalaman niyang isang 8 o 9 na taong gulang na bata na nakapula ang lumabas sa liwanag ng dugo, ngumiti sa kanya ng tapat, at sinabing, "Brother, halika rito, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng 3 piraso ng Heaven Slashing Fragments." Sa pagkakataong ito, blanko ang isip ni Yang Yian, at hindi niya maiwasang maglakad patungo sa bata na nakapula. Sa oras na ito, isang malakas na dagandong ng dragon ang tumunog sa kanyang mga tainga. Biglang naging alerto si Yang Yian at nagising, ngunit nalaman niyang nalilito siya ng bata sa liwanag ng dugo. "Yanzi, gising na!" Biglang sigaw ni Ate May. Ang kanyang dragon na dagandong ang gumising kay Yang Yian. Sa isang iglap, ito ay naging isang gintong dragon at lumipad sa harap ni Yang Yian, nakatitig sa bata na pula. Sa oras na ito, napagtanto ni Yang Yian na ang kakaibang batang ito na nakapula ay hindi isang pisikal na nilalang. Isa lang siyang energy body na natipon sa gitna ng 3 piraso ng Heaven Slashing Fragments. Umuungol. Ang batang nakasuot ng pula ay agad na nagalit, at naging isang halimaw sa liwanag ng dugo, umuungal kina Yang Yiu at Sister May na naging isang gintong dragon. Mag-ingat, ito ay isang matako na hayop, ito ay dapat na ang labi ng kaluluwa. Si Sister May na naging gintong dragon ay nagsalita sa wika ng tao. Nagulat si Yang Yiu, alam niya na si Sister May ay dapat magkaroon ng bloodline inheritance pagkatapos mag-evolve bilang isang tunay na dragon, kaya hindi nakakagulat na makilala niya ito bilang isang matako na hayop. Ngunit sa kanyang isipan, naalala niya ang payo ni Long Jiaonan, na sinasabi sa kanya na huwag maging sakam kung makatagpo siya ng isang pulang bata na nakadamit, at tumakbo sa pinakamalayo hanggat maaari. Sa sandaling ito, iniisip ang bata na nakasuot ng pula at ang 3 piraso ng mga pira-piraso ng Tianzan, at nang marinig ni Sister May na ito ay isang matako na hayop, bumuhos ang malamig na pawis sa kanyang noo. Sakto nang sumulpot ang batang nakasuot ng pula ay nawalan siya ng malay at nablangko ang utak. Bukod dito, kahit na ang espada ay hindi ang kanyang pinakamalakas na pag-atake, isa rin itong mahusay na kasanayan sa espada, ngunit ito ay natunaw na parang usok sa simoy ng hangin pagkatapos na kumikislap ang liwanag ng dugo ni Guan Tianao. Ang ganitong pamamaraan ay dapat gawin ng batang nakasuot ng pula o ng matako na hayop. Hindi katakatakang hiniling sa kanya ng nakapulang bata na kunin ang fragment ni Zhang Tian sa sandaling ibukan niya ang kanyang bibig. "Natatakot ako na kakaunti lang ang makakalaban sa gayong nakakabighaning tukso." Ito ay nakumpirma na ang hugis diamante na bagay ay ang Zhang Tian fragment.
At si Guan Tianao ay dapat na kinukulam ng batang nakasuot ng pula o ng matako na hayop ngayon lang. Hindi si Guan Tianao ang sumisipsip ng fragment ng Zon Tian, ngunit dapat ay ang matako na mamamatay tao na nagdedemonyo kay Guan Tianao. Ang fragment ni Zon Tian ay nasa matako na lihim na kaharian, o maging sa matako na kalansay ng bungo. Ito ay lubos na posible na ang natitirang kaluluwa ng orihinal na espiritu ng matako na hayop ay nagdemonyo at nagwasak sa fragment ng Zon Tian. Ang sigaw ng dragon ni Sister May ay naputol ang nakakapangilabot, na nagpagalit sa matako na hayop, at nagbago ito mula sa pag-iisip ng isang batang nakasuot ng pula tungo sa isang mabangis na halimaw. Nang marinig ni Yang Yian ang paalala ni Sister May, sinabi niya sa kanya ng hindi nag-iisip, Sister May, tara na. Ang maalamat na hayop na tautay ay isa sa 4 na masasamang hayop sa mundo. Isa itong sinaunang hayop. Kahit na ito ay ang labi ng orihinal na espiritu, ito ay lubhang nakakatakot. Bilang karagdagan, pinaalalahanan siya ni Long Zhao na noon, kaya umalis siya ng hindi nag-iisip. Bagamat mayroon siyang paglilinang sa maagang yugto ng kaharian ng distraction, hindi pa siya lumalawak sa punto kung saan makakalaban niya ang hayop na tautay. Inilarawan ng mga sinaunang aklat ang bangis ng tautay bilang hindi magagapi. At saka, maraming hindi kilalang kapangyarihan sa mundo ng mga magsasaka, at ayaw niyang tumaob dito. Bagaman, si Sister May ay naging isang gintong dragon at mukhang marilag, nararamdaman niyang Yian na ang lakas ni Sister May ay kamag-anak lamang. Mas maaari siyang maging Golden Dragon dahil sa Chen Kun Pot. Hindi niya magagawang kapit-balikat ang tunay na maalamat na dragon pagkatapos niyang maging hugis. Kahit na malakas siya, kailangan pa rin niya ng proseso ng paglaki. Tiyak na hindi siya ang magiging kalaban ng Taotai Beast. Katangahan ang manatili at lumaban. Tumalikod ang dalawa at tumakbo. Bang! Ngunit pagkatapos ng dalawang mapurol na tunog, huminto siya ng may mga bituin sa kanyang mga mata. Hindi niya talaga akalain na nakaharang pala ang labasan na pinanggalingan niya dahil sa makapal na ilaw ng dugo. Biglang parang nabato at napabalikwas. Manatili ka rito ng masunurin. Kailangan ko ang iyong dugo at lakas para mabuhay muli. Biglang lumingon si Yang Yian, ngunit hindi niya alam kung kailan si Guan Tianao, na puno ng demonyong enerhiya, ay tumayo sa ulo ng Taotai Beast at nagsalita. Ngayon naunawaan ni Yang Yian na si Guan Tianao ay kontrolado ng hayop na tautay. At pagkaraan ng napakatagal na panahon, ang hayop na tautay ay hindi umatake sa kanya at kay Sister May. Maaari lamang itong mga hulugan na sa ilang kadahilanan, ang natitirang kaluluwa ng hayop na tautay ay hindi makalabas sa 3 piraso ng mga fragment ng Tianzon, at maaari lamang itong umasa sa kapangyarihan ni Guan Tianao. Sa pag-iisip nito, nabigla si Yang Yian. Hanggat hindi niya kaharap ang natitirang kaluluwa ng hayop na tautay, may kumpiyansa siyang labanan si Guan Tianao. Siyempre, naiintindihan din niya na ito ay talagang isang psikolohikal na epekto. Ang hayop na tautay na kumokontrol kay Guan Tianao ay talagang ang hayop na tautay. Ngayon ang natitirang kaluluwa ng halimaw na ito ay tila nais na pinuhin siya at si Sister May upang buhayin ang sarili. Ang sinaunang halimaw na ito ay maaaring talagang may ganoong paraan. Hindi sapat para pinuhin si Guan Tianao, ngunit kailangan din niyang pinuhin siya at si Sister May. Hawak ng mahigpit ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay, tumalikod si Yang Yiu at tinadtad ng espada ang ambon ng dugo sa labasan sa likod niya. Boom! Pagkatapos ng espada, hindi gumagalaw ang ambon ng dugo, ngunit naramdaman ni Yang Yiu ang sakit sa bibig ng kanyang tigre. Alam niyang wala nang daan palabas. Ang ambon ng dugo sa labasan ay masyadong malakas para masira, at ngayon ay isa na lang ang daan. Sa oras na ito hindi siya binigyan ni Guan Tianao o ang hayop na tautay ng pagkakataon na hatiin muli ang labasan. Ang mga mata ni Guan Tianao ay kumikislap ng dugo, at bigla siyang lumipad sa ibabaw ng ulo ng hayop na tautay at tinaga ito ng kutsilyo. Dahil sa kutsilyong ito, nagbago ng husto ang mukha ni Yang Yiu. Sa mga tuntunin ng kapangyarihan, ito ay higit sa 10 beses na mas malakas kaysa kay Guan Tianao noon. Black Lotus Sword Formation, sumabog para sa akin, hinimok ni Yang Yiu ang kanyang tunay na chi na isagawa ang Black Lotus Sword skill. Si Sister May ay naging gintong dragon at umungal, naglabas ng gininto ang hininga ng dragon at dumiretso sa Guan Tianao. Ngunit ang nagpakilig sa puso ni Yang Yiu ay nakita niya talaga ang kakaibang ngiti ni Guan Tianao. Sa oras na ito, ang pag-atake ng magkabilang panig ay nagbanggaan sa isa't isa. Boom boom! Sa malaking pagsabog, ang 4 na itim na lotus ni Yang Yiu ay sumabog, ngunit natunaw ng espada ni Guan Tianao. Ang hininga ng dragon ni Sister May ay natunaw sa pamamagitan ng isang dugong ilaw na lumabas mula sa kanyang bibig. Sa isang iglap, nagbackhand si Yang Yiu ng isa pang espada. Sa oras na ito, biglang nawala si Guan Tianao sa lugar, kaya hindi naabutan ni Yang Yiu ang kanyang pinagdaanan.
Gayunpaman, sa sumunod na segundo, umalangaw sa kanyang tenga ang sigaw ng dragon ni Sister May. Nang makakita ng gininto ang dugo na bumagsak sa hangin, nang tumangala si Yang Yian, nalaman niyang si Sister May ay tinalian ng baging sa kamay ni Guan Tianao at biglang nahulog. Ang lugar kung saan siya nahulog ay eksakto kung saan ang natitirang kaluluwa ng hayop na tautay ay nasa malayo. Nang makita ang eksenang ito, nabigla si Yang Yian. Hindi niya inaasahan na ganoon pala katuso si Guan Tianao. Oh, hindi, ngayon dapat siyang tawaging Taotai Beast. Alam ni Yang Yian na kung lalapitan ni Sister May ang 3 piraso ng mga fragment ng Tianzan, tiyak na mapapadalisay siya ng natitirang kaluluwa ng hayop na Taotai. Ang sabi noon ay sisipsipin niya ang asensya at dugo nila ni Ate May. Sa pagmamadali, direktang lumipad si Yang Yian. Sa oras na ito, lumitaw si Guan Tianao sa tabi niya ng walang anumang babala, napakabilis kaya't walang oras si Yang Yian para mag-react. Pumunta ka din. Sa masasamang ngiti ni Guan Tianao, si Yang Yian ay biglang tinamaan ng kanyang kamao, at agad na naramdaman na ang mga buto sa kanyang katawan ay nabali, at ang kanyang katawan ay lumipad patungo sa hayop na tautay nang hindi sinasadya. Kabanata 1032, Matandang lalaki, gising ka ba? Hindi may galaw ni Yang Yiyo ang kanyang katawan, at ang kanyang buong katawan ay nanghihina. Hinawakan siya ng hayop na tautay at kinurot sa mga kuko nito. Ang hayop na tautay sa sandaling ito ay natural na hindi nito tunay na katawan, ngunit isang enerhiyang katawan, ngunit naramdaman ni Yang Yiyo na ito ay walang pinagkaiba sa pisikal na katawan nito. Naipit din si Sister May ng isa pang higanting kuko ng Taotai Beast. Tila may magic, at ang 9 na metrong haba ng katawan ni Sister May ay agad na lumiit ng ilang beses. Ang katawan ng hayop na tautay ay hindi naman ganoon kalaki, 3 talampakan lamang ang taas at 5 o 6 na talampakan ang haba. Mukha itong leon, ngunit natatakpan ito ng mga bola ng karne at bukol, at makulay ang katawan nito, ngunit alam ni Yang Yiyo na ito ang mas maliit na bersyon ng tautay. Bagamat ito ay isang natitirang kaluluwang katawan ng enerhiya sa sandaling ito, ang aura na ipinalabas nito ay napakalakas kaya nawalan ng pag-asa si Yang Yiyo. Haha, dapat mong igalang na ayalay ang iyong buhay sa akin, maliit na lalaki, hahaha. Si Guan Tianao ay nasuspine sa ere at tumawa ng malakas kay Yang Yiyo. Pagkatapos ay lumipad ang isang pulang-pula na liwanag mula sa mga kilay ni Guan Tianao at agad na tumusok sa katawan ng hayop na tautay. Ngunit hinabol siya ni Guan Tianao. Ngayon ay tila si Guan Tianao ay sinipsip ng tuyo ng kanyang kakanyahan ng hayop na tautay at naging isang shell. Matapos mahuli ang kanyang sarili at si Sister May, itinapon ng hayop na tautay ang shell ni Guan Tianao. Sa oras na ito, naramdaman na lamang ni Yang Yiyo ang isang hindi mapaglabanan na puwersa mula sa malalaking kuko ng mamamatay tao na si Tautay na pumapasok sa kanyang katawan, na naging dahilan upang hindi mapigilan ni Yang Yiyo ang sumigaw ng pakikilahok, at pagkatapos ay naramdaman niyang ang lakas ng kanyang buong katawan ay nagsimulang maubos. Ang tunay na chi, ang kakanyahan ng dugo, kaluluwa at espiritu ay nauubos lahat. Pagkatapos ay dumating ang masakit na sigaw ng dragon ni Sister May. Sa tingin ko ay tinatrato siya ng katulad ng kanyang sarili. Malamig ngayon ang puso ni Yang Yiyo. Magtatapos ba ito ng ganito? Napaungol si Yang Yiyo sa kanyang puso. Sa pagharap sa makapangyarihang matako na hayop, wala siyang kapangyarihang lumaban, at sa pagkakataong ito ay idinawit pa niya si Sister May. Sinong mag-aakala na may natitirang kaluluwa ng matako na hayop dito? Tapos na ang lahat. Pakiramdam ang pagkawala ng kapangyarihan sa kanyang katawan, alam ni Yang Yiyo na baka siya ay sipsipin ng tuyo ng matako na hayop. Kahit na ang halimaw na ito ay isang natitirang kaluluwa, ito ay isang hayop pa rin. Ang natitirang kaluluwa ng sinaunang pag-iral, ang natitirang kaluluwa ay immortal pagkatapos ng kamatayan ng laman. At tila ginamit nito ang kapangyarihan ng mga pira-pirasong langit na pinutol upang muling mabuhay sa pamamagitan ng kanilang dugo. Nang desperado na si Yang Yiyo, bigla niyang naramdaman na nagsimulang uminit ang kanyang kaliwang braso. Biglang, mainit ang kanyang puso, at pakiramdam niya ay may tumulong luha sa kanyang mga mata. Ang Tian Kun Pot ang gumalaw. Sa isang sandali ng kawalan ng pag-asa, nakalimutan niya ang kanyang pinakamalaking sikreto, ang Tian Kun Pot. Sa bawat oras sa kritikal na sandali ng buhay at kamatayan, ang Tian Kun Pot ay dapat tumugon, o automatikong lumabas upang protektahan ang master. Sa pagbabalik tanaw, ganoon din ang dati. Sa pagkakataong ito ay hindi pa rin siya binaygo ng Tian Kun Pot. Totoo na ang natitirang kaluluwa ng matako na hayop ay napakalakas, ngunit ang Tian Kun Pot sa kanyang kaliwang braso ay mas misteryoso. Bagamat hindi pa rin niya maisip ang sekreto ng Tian Kun Pot, ang Tian Kun Pot ay maaaring mapanatili ang natitirang kaluluwa ng isang makapangyarihang immortal na supremo tulad ni Master Yun Changxi, buksan ang Tian Kun Pot space, magparami ng tubig ng buhay, makagawa ng isang espiritual na pitch na maihahambing sa isang high-level true chi pill, at gawing tunay na dragon si Sister May.
Mayroon ding mga panloob at panlabas na kasanayan sa paglikha ng Chen-kun. Sa lahat ng mga mahiwagang bagay na ito, naniniwala si Yang Yiyu na walang problema na sugpuin ang natitirang kaluluwa ng matako na hayop. Sa sumunod na sandali, naramdaman ni Yang Yiyu na ang posisyon ng pattern ng Chen-kun pot sa kanyang kaliwang braso ay painit ng painit, at pagkatapos ay sumikat ang makulay na liwanag. Matapos ang isang dagandong ng boom, biglang sumabog ang manggas ng kaliwang braso niya. Biglang naging libu-libong sinag ang makulay na liwanag, at kasing silaw ng araw pagkatapos ng ulan. Hindi napigilan ni Yang Yiyu na ipikit ang kanyang mga mata. Ungol, dagandong, dagandong. Umalangaw-ngaw sa kanyang tenga ang mga hiyawan ng takot na hayop na tautay. Nagulat si Yang Yiyu. Alam niya na ang Chen-kun pot ay nagpapakita ng kapangyarihan nito at naligtas sila ni Sister May. Sa madilim na liwanag, ang makulay na liwanag ay agad na tinamaan ang natitirang kaluluwa ng hayop na tautay at binalot ang buong bakanteng bulwagan. Umuungol. Ang natitirang kaluluwa ng hayop na tautay ay naging mas malakas at mas malakas. Naramdaman ni Yang Yiyu na ang pagkawala ng kapangyarihan sa kanyang katawan ay tumigil, at ang malalaking kuko ng hayop na tautay na kumukurot sa kanyang katawan ay patuloy na nanginginig. Para sa pattern ng Chen-kun pot sa kanyang kaliwang braso, may malinaw na alon ng init. Tuwang-tuwa si Yang Yiyu at lubos na gumaan ang loob. Masyado siyang pamilyar sa pakiramdam na ito ng daloy ng init. Ito ang pakiramdam ng Chen-kun pot na sumisipsip at nagpapadalisay sa mga panlabas na puwersa sa bawat oras. Walang alinlangan na ang natitirang kaluluwa ng mamamatay tao na tautay ay hinigup at pinino ng Chen-kun pot. Ang makulay na liwanag ay lubhang nakasisilaw. Sa madilim na liwanag, si Yang Yiyu ay tila nakakita ng 3 agos ng liwanag mula sa 3 piraso ng Tianzan na mga fragment na nakakalat sa paligid ng matako na hayop sa hugis ng isang tapos na produkto, na patuloy na pumapasok sa kanyang braso mula sa malayo. Upang maging mas tumpak, pumasok ito sa palayok ng Chen-kun. Sa sandaling ito, natitiyak ni Yang Yiyu na mayroon talagang malakas na puwersa sa mga fragment ng Tianzan, at tiyak na naramdaman ng Chen-kun pot ang kapangyarihan ng mga fragment ng Tianzan upang magawang kumilos. Tulad ng para sa natitirang kapangyarihan ng kaluluwa ng matako na hayop, ito ay malamang na hinihigop ng Chen-kun pot. Sa pagbabalik tanaw, ang kapangyarihang hinihigop ng Chen-kun pot ay naging mas nakakalito. Mula sa simula ng ebolusyon at pag-upgrade, ang Chen-kun pot ay sumisipsip lamang ng tunay na chi, pagkatapos ay ang kapangyarihan ng Spirit Stone, at pagkatapos ay ang Origin Stone. Ang huling pagkakataon na sinipsip nito ang espiritu ng Luofu Cave Heaven, ang ulo ng kabayong espiritu na ipinanganak mula sa langit at lupa. Simula noon, ang Chen-kun pot ay tila hindi na muling sumisipsip ng anumang kapangyarihan, ngunit ang bawat pagsipsip ay isang ebolusyon, at ang kapangyarihang hinihigop sa bawat oras ay mas malakas kaysa sa huli. Ang kapangyarihang hinihigop sa oras na ito ay ang kapangyarihan ng fragment ng Tianzan, at ang natitirang kaluluwa ng hayop na tautay ay hinihigop sa daan. Ano ang fragment ng Tianzan? Noong panahong iyon, hinahanap ni Hua Qilyang, ang tinatawag na messenger ng Shunhai Interface, ang Changxi ng Shunhai Dynasty sa sinaunang mundo ng Shunhai. Nabalitaan na kung makuha mo ang Changxi ng Shunhai Dynasty, maaari mong master ang kayamanan ng mundo ng Shunhai. At ayon kina Ye Wuxin at Xia Chan, ginamit ng dinastiyang Shunhai ang Changxi upang labanan ang labas ng mundo. Ang kalaban sa labas na ito ay malamang na ang kapangyarihan ng sekta kung saan matatagpuan ang Hua Qilyang, na isang transcendent na kapangyarihan sa mundo ng paglilinang, at ginamit ang Changxi upang labanan ang mga immortal. Ang lahat ng mga alingawngaw ay nagpakita na ang Heaven Seal ay pambihira at makapangyarihan, ngunit sa kasamaang palad ay naputol ito at naging kasalukuyang Heaven/Fragment. Bilang resulta, ang Heaven Seal ay isang pinakamataas na kayamanan, at ang kapangyarihang nakapaloob dito ay dapat na isang mataas na antas ng kapangyarihan na nalampasan ang Origin Stone, kaya ipinakita ng Chen-kun pot ang kapangyarihan nito. Inaasahan na ngayon ni Yang Yiyu kung saang antas mag-evolve ang Chen-kun pot pagkatapos masipsip ang 3 piraso ng Heaven/Fragment at ang natitirang kaluluwa ng Taotai Beast. Oh! Mas inaabangan ni Yang Yiyu kung magising si Master Yun Changxi pagkatapos mag-evolve ang Chen-kun pot sa pagkakataong ito. Masyadong mahaba ang tulog ng matanda, kaya't labis na nag-aalala si Yang Yiyu sa kanya at lalo siyang namimiss. Ngayon ay nararamdaman niya na ang kanyang paglilinang ay umabot sa pinakamataas na punto na maaaring linangin ng mga magsasaka sa Mountain at Sea Realm. Kung gusto niyang makalusot sa susunod, kailangan niyang umalis sa Mountain and Sea Realm at pumunta sa Cultivation Realm. Kung magising ang matanda, ito ay masyadong mahalaga para sa kanya. Ang pagpunta sa isang malawak at misteryosong mundo, isang kasinungalingan ang sabihin na hindi siya sabik, kaya inaabangan ni Yang Yiyu ang paggising ng matanda. Sa pagkakataong ito, lumabas ang Chen-kun pot upang iligtas ang mga buhay at hinigup ang kapangyarihan ng mga fragment ng Tianzan at ng hayop na tautay.
Ito ay dapat na isang ebolusyon ng Chen Kunpot, at ito rin ay nagpapahiwatig na ito ay ang simula ng paggising ni Master Yun Changxi. Sa pag-iisip nito, ang puso ni Yang Yiu ay labis na nasasabik. Sa nakalipas na daang taon ng walang patnubay ng Panginoon, halatang 10 beses siyang mas malakas kaysa sa mga pangunahing kaalaman ng mga magsasaka ng parehong antas, ngunit naramdaman pa rin niya ang paghihigpit sa lahat ng dako. Alam niya na ang lahat ng ito ay dahil sa landas ng paglilinang. Siya ay nangangapa pasulong mag-isa. Iba talaga ang magkaroon ng master na magtuturo at hindi magkaroon ng master na magtuturo. Ang walang katapusang kapangyarihan ay pumasok sa Chen Kunpot sa kanyang kaliwang braso. Sa paglipas ng panahon, tumigil din ang dagandong ng hayop na taotay. Makalipas ang halos kalahating oras, isang mahinang dagandong ang tumunog. Nawala ang makulay na liwanag. Gumaan ang katawan ni Yang Yiu at dahan-daang bumagsak sa lupa. Ang natitirang kaluluwa ng hayop na taotay ay naging kawalan, at ang 3 piraso ng mga fragment ng Tianzan ay naging pulbos. Ang pattern ng Chen Kunpot sa kanyang kaliwang braso ay bumalik sa orihinal nitong estado. Ngunit si Yang Yian ay nanginginig sa kabuuan. Sa dilim, naramdaman niya ang presensya ng kanyang amo. Ito ang pamilyar na pakiramdam mula noon. Naging tao si Sister Mei at tumabi kay Yang Yian. Nang makita ang katawan ni Yang Yian na bahagyang nanginginig, naisip niyang apektado siya ng matako na hayop. Pakiramdam niya ay tapos na ito sa sandaling iyon, ngunit pagkatapos ay natagpuan niya na ang katawan ni Yang Yian ay sumabog sa makulay na liwanag, at pagkatapos ay tumigil ang pagkawala ng iba't ibang kapangyarihan. Bagamat hindi niya alam kung ano ang nangyayari, malabo niyang nahulaan na ito ay isang magandang bagay at dapat ay may kaugnayan kay Yang Yian. Siya at si Yang Yian ay parehong maayos. Ngunit sa isang kisap mata, nanginginig ang katawan ni Yang Yian, at hindi niya maiwasang magtanong, Yanzi, okay ka lang? Bumalik sa katinuan si Yang Yian at sinabing, Ate Mei, ayos lang ako, mabuti na lang, bumalik ka muna sa Chen Kunpot space. Natigilan si Ate Mei. Bagamat marami siyang itatanong, hindi siya gaanong nasabi nang marinig niyang hiniling siya ni Yang Yian na bumalik. Alam niya ang misteryo ni Yang Yian. Isa siyang misteryosong tao mula ulo hanggang paa. Mas mabuting huwag na lang magtanong ng mga bagay na hindi niya sinabi. Matapos bumalik si Sister Mei sa Chen Kunpot space, huminga ng malalim si Yang Yiu at sinabi sa nanginginig na boses, Matanda. Matandang lalaki, nagising ka na ba? Kabanata 1033 ang lihim ng ika-9 na kaharian ng banal na guro. Ikaw mabahong bata ay hindi hahayaang makatulog ng maayos ang iyong amo. Kakagising mo lang at sumigaw. Isang tamad na sumpa ang tumunog. Ngunit narinig ni Yang Yiu ang luha sa kanyang mga mata. Ang boses na ito ay boses ni Master Yun Changxi. Sa pagbabalik tanaw sa labanan sa Yaoguang City, nakatulog ng mahimbing ang matanda para sa kanya at maaaring hindi na magising. At ngayon, makalipas ang mahigit 100 taon, sa wakas ay narinig niyang muli ang boses ng matanda. Hindi masabi ang pananabik sa kanyang puso. Ang tunog ng mabahong batang lalaki ay tumigil sa mga tainga ni Yang Yiu tulad ng tunog ng kalikasan. Siya ay mas masaya kaysa sa anumang bagay nang magising ang matanda. Sa nakalipas na daang taon, bagamat hindi niya ito sinabi, inaasahan ni Yang Yiu ang paggising ng master sa kanyang puso. Nag-iisip siya ng mga paraan para subukang gisingin ang matanda, ngunit walang paraan. Ang kaluluwa ng matanda ay nasa Chen Kunpot, at ito pa nga ang kaluluwa ng 12th Tribulation Supreme Luz Immortal Level. Wala siyang lakas para tulungang magising ang matanda. Sa paglipas ng mga taon, inaabangan niya ang pagsipsip ng kapangyarihan ng Chen Kunpot at muling mag-evolve, ngunit sa nakalipas na daang taon, naghanap din siya ng iba't ibang kapangyarihan, ngunit ang Chen Kunpot ay walang malasakit at hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pagsipsip ng kapangyarihan. Alam din ni Yang Yiu na ang Chen Kunpot ay may nakakalito na lasa, at ang kapangyarihan na nasisipsip nito ay mas malakas at mas mataas sa bawat pagkakataon, kaya siya ay talagang walang magawa. Ang pagpapahintulot sa Chen Kunpot na sumipsip ng kapangyarihan ay nangangahulugan na ang Chen Kunpot ay maaaring mag-evolve muli, at ang Chen Kunpot ay mag-evolve at mag-upgrade, at ang kaluluwa ng master, na hindi alam kung ano ang papel sa Chen Kunpot, ay natural na makikinabang, at pagkatapos ang master ay magkakaroon ng pagkakataon na magising. Akala niya ito ay palaging tama, ngunit sa loob ng higit sa 100 taon, ang Chen Kunpot ay parang isang malaking amo at hindi siya pinansin. Isang blessing in disguise ang araw na ito para sa kanya. Naakit siya ni Guan Tianao at pumasok sa sinaunang bulwagan, ngunit nakapasok siya sa katawan ng buto ng tautay at pumasok sa bulwagan sa bungo. Sa hindi inaasahan, hindi lang niya nakilala ang natitirang kaluluwa ng tautay, kundi pati na rin ang 3 piraso ng mga fragment ng Tianzan. Ito ay dahil din sa ang natitirang kaluluwa ng tautay beast ay malapit ng mapino kaya ang Chen Kunpot ay automatikong naubos.
Sa madaling salita, ang Tiancun Pot, na hindi gumagalaw sa mahabang panahon, ay naakit ng kapangyarihan ng Heaven/ang Fragment. Hindi ito. Nakuha ng Tiancun Pot ang kapangyarihan ng Heaven/ang Fragment na gusto ng mga maalamat na interface messenger, at nilamon ang natitirang kaluluwa ng killer ng Taotai. Ito ay umunlad at nag-upgrade ng hindi inaasahan at makatwirang. Ito rin ang ebolusyon at pag-upgrade ng Tiancun Pot pagkatapos ng mahigit 100 taon. At ang pinakamalaking benepisyo ng pag-upgrade na ito para kay Yang Yiyu ay naramdaman niyang muli ang presensya ng kanyang amo na si Yun Changxi. Nanginginig, ang mga salitang, matanda, nagising ka na ba? Naglalaman ng mga iniisip, alalahanin, at inaasahan ni Yang Yiyu para sa kanyang amo na si Yun Changxi sa nakalipas na 100 taon. Siyempre, mayroon ding higit sa 100 taon ng kalungkutan. Noong nakaraan, mayroon siyang master na makakasama sa pagsasanay, at ang kanyang mga alalahanin ay limitado. Palagi niyang iniisip na mayroong isang engkanto na Panginoon para sa lahat, at mayroong isang makapangyarihang Panginoon. Ginawa niya ang lahat ng walang pag-aalinlangan. Ito ay hindi. Hanggang sa tuluyang nakatulog ang master na si Yang Yiyu ay dumaan sa mga tagumpay at kabiguan ng nakalipas na 100 taon, at pagkatapos ay napagtanto niya ang mga paghihirap. Kung wala ang Panginoon, sa tuwing nakikipaglaban siya sa isang malakas na kaaway, naglalakad siya sa manipis na yelo. Walang sinumang sumangguni tungkol sa paglilinang, at siya lamang ang nakakaalam ng Cap-A-Ton. Bukod dito, responsable siya sa kaligtasan ng daan-daang libong mga disipulo sa buong Yunmen. Siya ay nalulumbay, malungkot, at namimiss. Hanggang sa tumawag siya ng mabahong bata. Hindi na napigilan ni Yang Yiyu ang kanyang mga luha. Guro, matandang lalaki. Sa wakas nagising ka na. Sa sandaling ito, si Yang Yiyu ay parang isang ulila na gumagala sa kalye at bumalik sa kanyang ina. Naglabasan lahat ng emosyon niya. Marami siyang sinabi sa sarili niya. Hanggang sa isang buntong hininga ang tumunog, tama na, brat, ang mga lalaki ay nagbuhos ng dugo ngunit hindi luha. Pumunta ka dito sa napakaraming taon at nagawa mong linangin hanggang sa maagang yugto ng Spiritual Division Realm. Tuwang-tuwa ang iyong amo. Masasabi mo ang mga salitang ito, na nagpapatunay din na ikaw ay lumaki na. Mukhang tama ang tulog mo. Hindi bababa sa ito ay nagpapaunawa sa iyo na kailangan mong umasa sa iyong sarili upang lumago sa lahat ng bagay, sa halip na umasa sa iyong Panginoon ng walang taros. Oo, hindi masama ang makatuntong sa maagang yugto ng Spiritual Division Realm sa loob lamang ng 179 na taon, ngunit hindi ka dapat magpakalma. Walang katapusan ang daan ng paglilinang. Ang iyong kasalukuyang antas ng paglilinang ay matatawag na master sa isang maliit na mundo, ngunit kapag pumasok ka sa mundo ng paglilinang, ang kaharian na ito ay simula pa lamang, at kailangan mo pa ring patuloy na magsikap. Pinunasan ni Yang Yiyu ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata, gumaling ang kanyang kalooban, at inilibot niya ang kanyang mga mata at sinabing, akala ko hindi ka na madyay gising muli, matanda. Sa kabutihang palad, hinigup ng Tiancun Pot ang mga fragment ng Heaven/ at nilamon ang natitirang kaluluwa ng Taotai ngayon, na nagpapahintulot sa iyo na magising muli. Kung hindi, naisip kong pumunta sa mundo ng paglilinang sa lalong madaling panahon upang makahanap ng paraan. Ngayon parang hindi na kailangang mag-alala, haha. Ikaw bastard, tumaba ka dahil lang sa pinuri kita ng ilang salita. Hindi mo maaaring haborin ang iyong mga damit kapag pumunta ka sa mundo ng paglilinang. Sa aking palagay, ang mundo ng bundok at dagat na ito ay ang katapusan ng kaharian ng kaguluhan. Kailangan mong pumunta sa mundo ng paglilinang sa lalong madaling panahon. Alam mo ba ang mga katangian ng paglilinang sa larangan ng pagkagambala? Tanong ni Yun Changxi na may kasamang sumpa. Inilibot ni Yang Yiyu ang kanyang mga mata at sinabing, syempre alam ko. Narinig ko mula kay Lao Meng na ang Spirit Severing Realm ay maaaring linangin ang panlabas na pagkakatawang tao, at maaaring magbago sa 5 elemento ng langit at lupa, ginto, kahoy, tubig, apoy at lupa. Haha, pulaka kayong lahat sa balon. Ang paraan ng paglilinang ay nagsisimula mula sa simula, pinipino ang chi, pagkatapos ay pagkamit ng gintong elixir, at pagkatapos ay bumubuo ng isang yuanying. Sa huling pagsusuri, ito ay ang lahat ng yugto ng paglinang ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa sa tunay na diwa. Lamang kapag naabot mo ang Spirit Severing Realm ay ito ay isang bagong simula. Mula sa Spirit Severing Realm, ito ay hindi lamang tungkol sa paglinang ng tunay na diwa, ngunit din sa pakikipag-ugnayan sa yugto ng paglinang ng kaluluwa. Kung ang paglinang ng tunay na kakanyahan ay ang unang yugto ng paglilinang, kung gayon ang pakikipag-ugnayan sa kaluluwa ay ang pangalawang pangunahing yugto ng paglilinang. Napakahalaga nito. Ang kapangyarihan na maaaring ibigay ng pangunawa ay lalampas sa iyong imahinasyon. Ang Spirit Severing Realm lamang ay malayo sa iyong imahinasyon. Tila na ikaw, o ang mga magsasaka sa mundong ito, ang alam lamang tungkol sa 5 elemento ng clone.
Ang mas advanced na cultivation ng Spirit Severing Realm, o maging ang Cultivation Realm pagkatapos ng Spirit Severing Realm, ay hindi kilala sa lahat. Hindi lamang maaaring linangin ng Spiritual Realm ang 5 Elements Avatars, ngunit ang mga may malalim na pundasyon ay maaaring linangin ng hanggang sa 9 na Avatar bilang karagdagan sa 5 Elements, na kung saan ay ang 5 Elements of Gold, Wood, Water, Fire, Earth, Wind, Thunder, Yin, at Yang. Mayroong 9 na Avatar sa kabuuan. Sa tingin mo ba ay mas malakas ang 5 Avatar o mas malakas ang 9 na Avatar? Bukod dito, ang 9 na Avatar na ito ay pawang mga Avatar na nilinang sa pamamagitan ng paghihiwalay ng sariling Yuan Shen at pagsasama-sama sa asensya ng dugo. Bilang karagdagan sa unang pagkakataon, may mga Avatar na pinadalisay ng mga likas na kayamanan na inalagaan ng langit at lupa, tulad ng nakuha mo ang espiritual na ugat ng lotus sa Chenkun Pot. Ang mga espiritual na bagay na inaalagaan ng langit at lupa ay maaaring gawing mga Avatar sa labas ng batas. Ang ganitong mga Avatar ay ganap na independyente at hindi apektado ng orihinal na katawan. Sila ay tunay na makapangyarihan. Sa makatuwid, ang paglilinang ng isang espiritual na kaharian ay malalim at malawak. Ang paglilinang na may kakanyahan ng dugo ay tinatawag na Avatar sa labas ng katawan. Ang pinakamataas na cultivation ay 9 na Avatar. Ang bawat karagdagang Avatar ay kumakatawan sa isang karagdagang buhay. Ang Avatar na pino na may esensya ng langit at lupa ay tinatawag na Avatar sa labas ng batas. Ito ay isang Avatar na maaaring maging malaya at hindi apektado ng orihinal na katawan. Maaari itong ituring bilang isang malaking hakbang sa iyong lakas at maaaring linangin ng nakapag-iisa. Gayunpaman, maging ito man ay ang paglilinang ng 4 na pangunahing Avatar ng hangin, kulog, yin at yang sa labas ng 5 elemento ng panlabas na pagkakatawang tao, o ang paglilinang ng independenteng Avatar ng panlabas na pagkakatawang tao, ang kahirapan ay napakalaki. Ang ilan ay kailangang pumunta sa mga espesyal na lugar upang linangin, at ang ilan ay nangangailangan ng mga espesyal na likas na materyales at mga kayamanan upang linangin. Gayunpaman, mayroong isang paunang kinakailangan para sa paglinang ng maraming mga Avatar. Iyon ay, ang pundasyon ay dapat na napakatibay, iyon ay, ang pundasyon ay dapat na matatag sa maagang yugto ng paghihiwalay ng espiritu. Maraming mga tao ang hindi naiintindihan ang misteryo, ngunit isipin lamang na hinahabol nila ang mga tagumpay. Pagkatapos ng paglinang sa maagang yugto ng paghihiwalay ng espiritu, hanggat may pagkakataon, makakaapekto sila sa gitna at huling mga yugto ng paghihiwalay ng espiritu. Namimiss nito ang tunay na perpektong kaharian ng paghihiwalay ng espiritu. Sa larangan ng 9 na espiritong paghihiwalay, ang pundasyon ay matatag, at higit sa lahat ay maaari silang linangin sa 5 elemento. Ang ilang mga tao na may karaniwang mga talento ay maaari lamang magkaroon ng 2 o 3 avatar. At ang isang spirit separation cultivator na nakamit ang 9 na spirit separation ay hindi magagapi sa parehong kaharian, at maaari pang pumatay ng mas mataas na pag-iral sa fusion realm sa ilang segundo. Ang malaking tagumpay ng paghihiwalay ng espiritu ay ang pagsasanib ng mga avatar, pagpasok sa susunod na dakilang kaharian ang pagsasanib na kaharian. Maaari bang maging mas malakas ang isang cultivator na may pinagsamang 5 avatar kaysa sa isang cultivator na may pinagsamang 9 na avatar? Kaya, hindi ka dapat magmadali upang makalusot ngayon, at pumasok sa mundo ng paglilinang sa lalong madaling panahon. Pagdating mo doon, dadalhin ka ng iyong amo para linangin ang 9 Venerable Realm. Ako, ang alagad ni Yun Changxi, ay hindi maaaring mawalan ng mukha, para hindi ako pagtawanan kapag bumalik ako sa hinaharap. Ikaw na bata, tandaan mo ito, huwag magpabeya, mabilis na harapin ang mga bagay na nasa kamay, at pumunta sa mundo ng paglilinang. Halos nasa tuktok ka na ng maagang yugto ng Spiritual Dispersion Realm, at dapat kang maglagay ng magandang pundasyon bago makapasok. Ang layunin na ibinigay sa iyo ng iyong amo ay ang 9 Venerable Realm. Maraming sinabi si Yun Changxi sa isang hininga, at natigilan si Yang Yio, ngunit nagbukas din ito ng bagong pinto para sa kanya upang linangin. Hindi niya akalain na ang isang Spiritual Dispersion Realm ay makakapaglaro ng napakaraming trick. Chapter 134 na Earthly Instruments and Earthly Immortals. But then he suddenly thought that now that the heavenly fragments had been absorbed by the Chenkun Pot, how could he pass through the heavenly slash? He couldn't help but ask this question: how can the old man Shanhai Tianzan pass without the heavenly fragments? I heard that it's not easy to force through without the heavenly fragments. Ha? Ano ang heavenly slash? Ito lamang ang kapangyarihan ng batas na inilatag ng ilang walang kahihiyang nakakalat na immortal sa mundo ng paglilinang upang sugpuin ang pag-unlad ng mga magsasaka sa isang mundo. Sa tingin ko, ang walang hiyang ipokrito na iyon sa mundo ng paglilinang ang gagawa nito.
Huwag kang mag-alala, basagin mo lang ito pagdating ng panahon, at maaari itong ituring na gumagawa ng isang bagay na mabuti para sa mundong ito. Sa sinabi mo, mukhang alam ng matanda ang mga puwersang nagtayo ng Heavenly Slash sa Shanghai World. Hindi napigilan ni Yang Yio na magtanong matapos marinig ang mapang-akit na salita ng matanda. Yung ibang hindi na dapat tanungin, hintayin mo munang mapunta ka sa Cultivation World, dahan-daang sasabihin sa iyo ng guro mo ang ilang bagay. Hindi magandang malaman mo ngayon. Anyway, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa Heavenly Slash, labanan mo lang ito pagdating ng panahon. Walang planong sabihin si Yun Changxi kay Yang Yio. Nang makitang ayaw magsalita ng matanda, hindi na nagtanong si Yang Yio. Ngunit may isang bagay na naalala niya, ang aking matandang lalaki, noong nagdulot ako ng kaguluhan sa lungsod ng Yaoguang, si Hua Qiliang ang nagpaalis sa akin sa kabundukan at dagat ng dagat, at si Hua Qiliang ang mensahero ng kaharian. Sa ganitong paraan, si Hua Qiliang ang nagpoprotekta kay Tianzan. Kailangan ba nating labanan si Hua Qiliang sa oras na iyon? Hindi pa banggitin kung kaya kong talunin si Hua Qiliang, sa kabilang banda, pinabalik ako ni Hua Qiliang sa Earth, na maaaring ituring bilang pag-iwas sa paghuli ng 3 malalaking sekta at pakikipaglaban kay Hua Qiliang, tama ba? Naaalala mo ba ang sinabi sa iyo ng iyong Panginoon na kung muli mong makikita si Hua Qiliang, dapat kang mag-ingat? Sabi ni Yun Changxi. Tahimik na tumanggo si Yang Yio, naaalala ko. Pero medyo naguluhan siya. Sinabi ni Yun Changxi, maaaring walang magandang intensyon si Hua Qiliang nang ibalik kanya sa Earth. May mga bagay na mako-confirm ko lang kapag nakilala ko siya sa susunod. Okay, pag-usapan natin ito sa susunod. Sasabihin ko sa iyo ang tungkol sa iyong kasalukuyang mga problema sa paglilinang sa panahong ito. Tumanggo si Yang Yio, okay, marami talaga akong tanong at pagdududa tungkol sa cultivation. Ang aking tunay na lakas at espiritual na kamalayan ay higit sa 10 beses na ngayon kaysa sa mga magsasaka ng parehong antas. Nasanay na rin ako sa Whirlwind Sword Technique at Black Lotus Sword Technique. Ang sarap sa pakiramdam, pero kapag ginamit ko, pakiramdam ko may kulang. Kapag lumaban ako sa iba, nalaman kong hindi ako mas malakas sa mga tuntunin ng kapangyarihan. Anong meron sa matandang ito? Kasi kulang ka sa momentum. To put it bluntly, hindi sapat ang iyong puso. Ang mga kasanayan sa espada ay isa ring uri ng mahiwagang kasanayan. Anumang mahiwagang kasanayan ay tungkol sa momentum. May kasabihan sa mundo mo na kung mas malaki ang puso, mas malaki ang entablado. Maaari nitong bigyang kahulugan ang momentum na kinakailangan para sa mga kasanayan sa labanan. Ang anumang mahiwagang kasanayan na walang momentum sa puso ay walang silbi, kahit na isagawa mo ang pinakamataas na kasanayan sa pakikipaglaban sa mundo. Kung mayroon kang puso na lumulunok ng mga bundok at ilog, isang puso na pumipili ng mga bituin at buwan sa kalangitan, at isang puso na nagpapabagsak sa mundo, kahit na nagsasanay ka ng mga ordinaryong mahiwagang kasanayan, maaari mo pa ring gamitin ang kapangyarihan ng pagwasak sa mundo, at kabaliktaran. Paliwanag ni Yun Changxi. Kung gayon, paano ka magkakaroon ng puso ng momentum? Tanong ni Yang Yio, hindi masyadong naiintindihan. Kung gusto mong magkaroon ng Heart of Momentum, dalawa lang ang paraan. Ang una ay upang obserbahan ang natural na panahon ng mundo, mga bundok at mga ilog, upang maunawaan ang momentum at gamitin ito para sa iyong sarili. Halimbawa, ang mga natural na phenomena tulad ng kulog at ulan sa Kung gusto mong magkaroon ng Heart of Momentum, dalawa lang ang paraan. Ang una ay upang obserbahan ang natural na panahon ng mundo, mga bundok at mga ilog, upang maunawaan ang momentum at gamitin ito para sa iyong sarili. Halimbawa, ang mga natural na phenomena tulad ng kulog at ulan sa kalangitan ay may walang katulad na momentum ng langit. Kung mauunawaan mo ang isa o dalawa sa kanila, malaking tulong ang pagsasanay ng mga mahiwagang kapangyarihan at mga kasanayan sa pakikipaglaban. Gayunpaman, ang ganitong uri ng pag-unawa ay nakasalalay sa talento at pag-unawa, na hindi maaaring pilitin. Ang pangalawa ay ang pagkakaroon ng isip na may momentum. Kung ikukumpara sa una, ang pangalawa ay mas madali, dahil ang iniisip mo sa iyong isipan ay abot kamay. Maaari mong isipin ito anumang oras. Kapag gusto mong tumayo gamit ang isang espada, gusto mong tusukin ang kalaban gamit ang isang espada, o gusto mong sirain ang isang bundok. Putulin ang mga bundok, at putulin ang daloy ng mga ilog at lawa. Ito ang momentum ng puso, na angkop para sa anumang mahiwagang kasanayan. Kung ang dalawa ay maaaring pagsamahin, ang kapangyarihan ay nasa susunod na antas, ngunit ito ay mahirap. Gayunpaman, ang focus ng momentum ay ang lalong naipon na pangunawa. Anumang pakinabang mula sa alinman sa dalawa ay mag-aambag sa mahiwagang kasanayan. Sa kasalukuyan, kailangan mo lamang tandaan na ang labanan ay dapat na hindi mapigilan,
at ang puso ng pagpatay sa kaaway ay mas mahusay kaysa sa pagkapanalo. Kabilang sa parehong antas, sa iyong pundasyon, ang magsasaka ay hindi magagapi. Tulad ng para sa puso ng celestial momentum, kapag pumunta ka sa mundo ng paglilinang, ang iyong guro ay magkakaroon ng maraming lugar para sa iyo upang maasa. Pagkatapos magsalita ng matanda, nakaramdam ng biglaang pagliliwanag si Yang Yiyo. Ngayon, nag-iisip ng mabuti, gusto ko talagang gumuhit ng espada sa aking sarili, ngunit talagang kulang ako sa momentum. Malinaw, kung ito ay ang Whirlwind Sword Skill o ang Black Lotus Sword Technique, ang mga makakasanayan nito ay nagsanay nito hanggang sa napakalaking tagumpay, at ang mga makakapagsanay nito sa sukdulan ay nakapagsanay na nito ng sukdulan, ngunit sa paglalakbay na ito sa lihim na kaharian, na humarap sa tinatawag na henyo, hindi ko pa rin nakamit ang nais na epekto ng labanan. Kadalasan, makokontrol siya, na palaging nagpapahirap sa kanya. Ngayon, matapos itong ipaliwanag ng matanda, bigla itong napagtanto ni Yang Yian. Kaya ang problema ay dito. Lihim siyang napabuntong hininga na iba ang magkaroon ng amo. Hinangaan niya ang patnubay ng matanda at nalaman niya ang problema ng paglilinang sa ilang salita lamang. Pagkatapos magtanong ng ilan pang tanong tungkol sa paglilinang, handa nang umalis si Yang Yian. Bagamat patay na si Guan Tianao, si Xia Chan, na itinago ni Guan Tianao sa isang tiyak na lugar sa lihim na kaharian ng Taotai, ay kailangan pa ring matagpuan. Ang pangunahing layunin ng panahong ito ay patayin si Guan Tianao upang maalis ang mga problema sa hinaharap at hindi mag-iwan ng salot para sa kanyang sarili at kay Yunmen. Bagamat namatay si Guan Tianao nang hindi inaasahan sa kamay ng natitirang kaluluwa ng hayop na Taotai, pagkatapos ng lahat, ang salot na ito ay namatay, at ang layunin ni Yang Yian ay nakamit. Tungkol sa hindi nakuha mula sa Guan Tianao kung saan nakatago si Xia Chan, hindi nag-alala si Yang Yian. Pagkagising ng matanda, maliit na problema ng matanda ang ganitong klaseng tao. Pagkaraang tumayo sa tabi ni Guan Tianao ng ilang segundo, sinabi ng matanda na nakuha niya ang hininga ng ibang tao mula kay Guan Tianao. Pagkatapos ng pag-verify, kinumpirma ni Yang Yian na ito ang hininga ni Xia Chan. Ito ay madali. Pagkaalis dito, natural niyang mahahanap si Xia Chan sa Taotai Secret Realm. Bago umalis, natural na hindi nakakalimutan ni Yang Yian ang fairy sword na inagaw ni Guan Tianao. Hawak ito sa kanyang kamay, tinanong ni Yang Yian ang master kung ang tinatawag na fairy sword ay isang fairy weapon. Ang hininga ng espada ng matandang ito ay talagang lampas sa kapangyarihan ng isang magsasaka at ang hininga ng isang likas na espiritual na kayamanan. Bukod dito, ito ay maaaring hinimok ng mga pag-iisip. Dapat ay isang fairy weapon ito, tama ba? Bullshit fairy weapon, akala mo ba ang fairy weapons ay mga repolyo na maaari mong hawakan ng basta-basta? Naiinis na sabi ni Yun Changxi. Hindi ito isang fairy weapon. Ngunit ang hininga ay malinaw na lumampas sa likas na espiritual na kayamanan ng mahika na sandata. Naguguluhan si Yang Yian. Sinabi ni Yun Changxi, sa pinakamainam, ito ay isang mahiwagang instrumento na pinino ng isang nakakalat na immortal. Paano ito magiging isang walang kamatayang instrumento? At ito ay isang mahiwagang instrumento lamang na pinino ng isang pangalawang antas na nakakalat na walang kamatayan. Ang dahilan kung bakit ang kapangyarihan sa iyong pangunawa ay lumampas sa hininga ng isang magsasaka ay dahil ang kapangyarihan sa katawan ng isang nakakalat na immortal ay talagang isang antas na mas mataas kaysa sa tunay na chi. Ito ay tinatawag na Scattered Immortal Yuanli, o Earth Immortal Chi. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay mas mataas kaysa sa tunay na chi at mas mababa kaysa sa tunay na walang kamatayang chi. Kaya kung ano sa tingin mo ay isang walang kamatayang instrumento ay dapat tawaging isang instrumento sa lupa upang maging tumpak, dahil ang mga nakakalat na immortal ay higit na mataas sa mga magsasaka sa isang tiyak na lawak, ngunit mas mababa kaysa sa mga tunay na immortal. Tinatawag ng mundo ng paglilinang ang mga nakakalat na immortal na lupa, at ang mga mahiwagang instrumento na pino ng mga nakakalat na immortal ay tinatawag ding mga instrumento sa lupa. Ang mga instrumentong walang kamatayan ay bihira, at hindi marami sa buong mundo ng paglilinang. Matapos makinig sa kwento ng master, biglang natauhan si Yang Yiyo at nagtanong, "Matanda, ayon sa sinabi mo, ang tunay na nangingibabaw na malakas sa mundo ng paglilinang ay ang immortal na lupa, ibig sabihin, ang nakakalat na immortal. Maiintindihan mo ito sa ganitong paraan." Sabi ni Yun Changxi. "Matanda, maaari mo bang sabihin sa akin ang tungkol sa mga nakakalat na immortal? At ang larangan ng paglilinang?" Tanong ni Yang Yiyo. Nagmura si Yun Changxi sa isang kisap mata, "Maliit ka na lang ngayon sa Distraction Realm, bakit ang dami mong tanong? Pagkatapos ng Distraction Realm, mararating mo ang Fusion Realm. Tungkol naman sa mas matataas na kaharian, maghintay hanggang maabot mo sila." Ang Sanxian ay kilala bilang mga makalupang immortal sa mundo ng paglilinang, at isa rin itong espesyal na sistema ng pag-iral. Hindi mo na kailangang malaman ngayon. Bakit ang dami mong tanong?
Okay, wag muna akong pakialaman, tapos na. Pagkatapos ay nawala si Yun Changxi at tumigil sa pagsasalita. Inilibot ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata at nagmura, ikaw na matanda. Ngunit wala siyang magawa tungkol sa kanyang Panginoon, ngunit marami siyang natutunan. Ang tinaguriang immortal na espada sa kanyang kamay ay naging isang magic weapon na pino ng isang pangalawang antas na nakakalat na immortal sa mga salita ng kanyang master. Ayon sa kalkulasyong ito, ang iba pang 5 item na ipinaglaban ni Wumakyo at ng iba pa ay mga magic weapon din na pinadalisay ng second level Scattered Immortals, at ang immortal na anting-anting na nakuha niya mula kay Luman ay mas mahina kaysa sa immortal na espada sa mga tuntunin ng aura, at maaaring isang magic weapon na pino ng isang first level na nakakalat na immortal. Gayunpaman, ayon kay Master, ang mga instrumento na pinino ng Sansian ay may pangkalahatang pangalan, iyon ay, mga instrumento sa lupa, dahil ang Sansian ay tinatawag na mga immortal sa lupa sa mundo ng paglilinang. Kabanata 1035 Blood Crystal. Nakakuha din si Yang Yiyo ng storage ring mula kay Guan Tianao, at itinapon ito sa espasyo ng Chen Kun Pot. Ang tanging pinagsisisihan ay nawala ang mga baging sa 5 daliri ni Guan Tianao na maaaring magbago. Ngayon ay tila sila ay sinipsip ng tuyo ng matako na hayop. Iyon ay dapat ding isang first level immortal level fairy treasure. Gayunpaman, naisip ni Yang Yiyo na ang mga bagay na nakuha niya mula kay Guan Tianao ay hindi masama, isang set ng nagpapadalisay na mga flag ng pagbuo ng langit, at ang pangalawang antas na immortal na kagamitan sa pagpino sa lupa sa kanyang kamay. Kapag hindi niya kailangan, magagamit niya ito bilang regalo. Ang paglalakbay na ito ay lubhang mapanganib, ngunit si Yang Yiyo ay punong-puno na ngayon ng enerhiya at comfortable sa buong paligid dahil nagising ang matanda. Para sa kanya, si Master Yun Changxi ang kanyang espiritual na haligi at isang napakahalagang kamag-anak. Ito rin ang pinakadakilang pagtitiwala niya sa mundo ng mga magsasaka, na mas mahalaga kaysa anupaman. Lumabas si Yang Yiyo sa parehong paraan at bumalik sa 7 kuwebo kung saan siya nagmula. Diretso na sana siyang lalabas, ngunit nang siya ay aalis na, nakarinig siya ng mga dagandong na nagmumula sa unang kuweba, na sinasabayan ng mabilis na paghingal. At gayon din ang ibang mga kuweba, at sunod-sunod na umuungal ang mahabang dagandong, na parang may mabangis na hayop na nagmamadaling lumabas sa yungib. Sa susunod na sandali, maraming figure ang sumugod. Kuya, bilasan mo. Si Hao Dudo ang nagsabi niyan. Mukha siyang takot at nagmamadali, na para bang wala siyang oras para magpaliwanag. Pagkatapos ay si Ye Wuxian, Yanzi, tumakbo ka, may mabangis na hayop. Sir, umalis na kayo dali. Narinig din ang boses ni Wumakyo sa kanyang isipan. Kuya, alis na tayo. Nagmamadaling lumabas ang maliit na pagong. Nagmamadaling lumabas ang mga figure mula sa 6 na kuweba, ilang pamilyar na mukha, at ilang hindi pamilyar na mukha. Sa madaling salita, higit sa 10 figure ang lumitaw ng sabay-sabay. Bawat isa sa kanila ay parang nakatagpo ng mabangis na halimaw. Natigilan si Yang Yiyo, at hinawakan ni Hao Dudo ang kanyang palso at tumakbo palayo. Di nagtagal ay nagmadali silang lumabas ng kuweba ng 12 ng metro. Hindi alam ni Yang Yiyo kung gaano karaming tao ang nakapasok dito, at kung paano sila nakapasok sa iba pang 6 na kuweba, ngunit halatang inaatake sila. Mapait ding ngumiti si Yang Yiyo, na hinayla ni Hao Dudo. At nagtanong habang tumatakbo, ano ang nangyari? Huminga si Hao Dudo at sinabing, huwag mo itong banggitin. Nagkaroon ng santukan sa labas para agawin ang kayamanan kanina. Sa huli, hindi ko alam kung ano ang nangyari. Ang buong bulwagan ay biglang gumuho, at ang lahat ay naliwanagan ng libu-libong dugong ilaw. Nang muli akong magising, hindi maipaliwanag na pumasok ako sa isang malaking espasyo. Kakaibang sabihin, may blood pool sa espasyong iyon, na puno ng malalakas na halimaw. Sobrang bangis. Maraming demon cultivator ang nilamon ng mga halimaw sa isang sulyap. Mabilis kaming nag-react, tumalikod at tumakbo, at pumasok sa kuweba, ngunit nakita kita. Napaisip ako kung anong nangyari. Paano ka nakarating dito kuya? Magsasalita na sana si Yang Yiyo, ngunit may sumigaw mula sa likuran, at agad siyang hinayla ni Hao Dudo at tumakbo ng mas mabilis. Inactivate niya ang Close to the World skill, hinawakan si Hao Dudo gamit ang kanyang backhand, at hinawakan ang kamay ni Ye Wuxian. Humakbang siya pasulong at nagmamadaling umalis. Sa isang hininga, mabilis siyang lumabas sa bungo ng tautay at huminto ng mahigit 100 metro ang layo. Itinaas ni Hao Dudo ang kanyang mga hinlalaki, kuya, ang bilis mo. Huwag mo munang pag-usapan ito sa ngayon, humanap ng paraan para mahanap ito. Huminto si Yang Yiyo bago siya matapos magsalita tungkol sa isang paraan, dahil malinaw niyang naalala na nang pumasok siya, ang bulwagan ay na-teleport sa mundo ng bungo ng tautay, at wala nang daan pabalik. Nang hahanapin na niya ito, nakita niya ang plaza kung saan niya ninakawan ang kayamanan ng diwata sa hindi kalayuan.
Ito ay nagpapakita na pagkatapos ng pagkasira ng teleportation hall sa bulwagan, ang lugar na ito ay ganap na nalantad at isinama sa Taotai Secret Realm. Sinabi lang ni Hao Dudo na naliwanagan sila ng ilaw ng dugo na nagmula sa bulwagan noon, at pagkatapos ay gumuho ang bulwagan, at pagkatapos ay hindi maipaliwanag na nag-teleport sila sa espasyo ng kuweba o sa espasyo ng bungo ng Taotai. Kung iisipin mo ito sa ganitong paraan, ito ay dahil ang Chen Kunpot ay hinihigop at pinino ang natitirang kaluluwa ng Taotai Beast. Ang pagkakaroon ng natitirang kaluluwa ng Taotai ay upang maakit ang mga tao sa pamamagitan ng paggamit ng mga fragment ng Heaven Slash, at nais na gamitin ang kakanyahan at dugo ng ibang mga nilalang upang buhayin ang sarili nito. Anong sinaunang bulwagan, anong Space Blood Pool Monster, ngayon ay iniisip na sila ay mga bagay na nilikha ng natitirang kaluluwa ng Taotai, at pagkatapos na pinino ng Chen Kunpot ang natitirang kaluluwa ng Taotai, ang lahat ng ito ay natural na nagsimulang gumuho. Tungkol sa sinabi ni Hao Dudo, ang mga halimaw sa pool ng dugo ay malamang na nauugnay din sa natitirang kaluluwa ng Taotai. Ngayon, marahil ang mga halimaw na ito ay muling nabuhay pagkatapos mamatay ang natitirang kaluluwa ng Taotai. Ungol, Dagandong. Sa oras na ito, isang dagandong na yumanig sa kalangitan. Tumangala si Yang Yiyo, ngunit nabigla siya. Ngayon ay naunawaan na niya kung bakit si Hao Dudo, na nagdagdag ng higit sa 10 tao, ay lahat ay mga master, at kung bakit sila tumakas. Dahil ang halimaw na nasa harapan niya ay walang iba kundi ang hayop na Taotai. Kung ikukumpara sa natitirang kaluluwa ng hayop na Taotai na nakita niya, ang nakita niya sa kanyang paningin ay isang buong siyam na ulo na laman at dugo na si Taotai. Gayunpaman, ang katawan nito ay mas maliit kaysa sa natitirang kaluluwa ng hayop na Taotai na nakita niya. Ang hayop na Taotai na may siyam na ulo ay halos 3 metro ang haba at 2 metro ang taas. Kung ikukumpara sa isang hugis tao na Demon Cultivator o Cultivator, ito ay talagang isang behemoth. Sa pangunawa ni Yang Yiyo, ang siyam na ulo na hayop na Taotai ay puno ng dugo at enerhiya, ngunit wala ito sa natitirang estado ng kaluluwa. Kung ito ay may dugo at enerhiya, ito ay magiging isang tunay na laman at dugo Taotai. Sa oras na ito, nagbago ang mukha ni Yang Yiyo at gusto niyang tumakas kaagad. Gayunpaman, ang boses ni Master Yun Changxi ay umalangaw-ngaw sa kanyang isipan, na nagsasabing, bakit ka tumatakbo, brat? Ito ay hindi isang tunay na hayop ng Taotai, ngunit isang kamalayan na nabuo ng laman at dugo ni Taotai. Malamang na nais ng Taotai na baguhin ang hugis ng katawan nito sa pamamagitan ng pagsipsip ng kakanyahan at dugo ng mga nabubuhay na nilalang. Ang kasalukuyang nine-headed Taotai Beast ay nilinang ng laman at dugo, at gustong maipanganak muli sa pamamagitan ng 9-9 Return to 1 na pamamaraan. Gayunpaman, kahit na ito ay ipanganak na muli at muling nabuhay, hindi ito magiging isang 10,000 na kasing lakas ng tunay na Taotai. Mukhang nakakatakot, ngunit sa katunayan, ito ay nasa gitnang yugto ng kaharian ng kaguluhan. Isa lamang sa mga hayop na Taotai na may siyam na ulo na lumitaw sa iyong paningin ang nasa tuktok ng gitnang yugto. Sinasabi ko sa iyo, anak, huwag palampasin ang pagkakataon. Ang siyam na ulo na matako na hayop na ito ay ang diwa ng dugo ng tunay na katawan ng katakawan. Dapat may dugong kristal sa ulo nito. Iyan ay isang kayamanan. Ito ay isang first class na gamot para sa alchemy, at makakatulong din ito sa iyo na magsanay ng clone. Huwag tumakbo upang patayin sila at kunin ang kristal ng dugo. Patalasin din ito ang iyong momentum. Matapos makinig sa kwento ng master, hindi makapaniwalang sinabi ni Yang Yian, matanda, niloloko mo ba ako? Dati, halos patayin ako ng natitirang kaluluwa ng isang matako na hayop. Ngayon ito ay isang tunay na siyam na ulo matako na laman at dugo. Sigurado ka bang kaya ko? Nagdududa talaga si Yang Yian kung niloloko siya ng matanda. Asshole, kailan ka nagsinungaling ni Master? Nakatagpo ka ng kaluluwa ng katakawan. Sinabi ko na ang mga ito ay binago ng kamalayan ng laman at dugo. Sila ay nasa gitnang yugto lamang ng kaharian ng kaguluhan, at wala silang karunungan. Ang mga magsasaka na naruroon ay lahat ay nasa maagang yugto ng kaharian ng kaguluhan. Hindi nila ito magagawa, at hindi mo ito magagawa. Mayroon kang 10 beses na mas espiritual na kamalayan at tunay na enerhiya kaysa sa mga magsasaka ng parehong antas. Kung hindi mo matatalo itong siyam na ulong Taotai na laman at dugong kamalayan, huwag mo nang banggitin ang pagiging alagad ko, Yun Changxi. Mas mabuting mamatay ka sa lalong madaling panahon. Tumigil sa pagsasalita ng walang kaparirikan at umakyat upang patayin sila at kunin ang kristal ng dugo. Gusto ng iyong master na magsanay ka sa ika-9 na antas ng spiritual realm, hindi sa ordinaryong spiritual realm. Kung makukuha mo ang blood crystal ng 9-headed Taotai Flesh and Blood Beast, tiyak na malaking tulong ito sa iyong susunod na pagsasanay. Bakit hindi ka pumunta? Yun. Halos mapaungol si Changxi sa pagtatapos ng kanyang mga salita. Napaawang ang bibig ni Yang Yiyo.
Kahit na, gaya ng sinabi ng matanda, ang lakas ng hayop na nagbago mula sa laman at dugo ng tautay ay ang gitnang yugto ng spiritual realm, mayroon pa rin itong siyam na ulo. Kuya, bilasan mo. Udyok ni Haududo, dahil sumugod na ang tautay beast. Nang inag si Yang Yiu sa kanyang puso at bamantong hininga, mauna ka, huwag kang mag-alala sa akin, may gagawin pa ako, hintayin mo ako pagkatapos mong lisanin ang lihim na kaharian. Hindi na nagtanong pa sina Haududo at Ye Waxan. Alam nila na ang cultivation ni Yang Yiu ay mas malakas kaysa sa kanila. Dahil sinabi niyang may mali, tapos may mali. Dapat ibang bagay. Si Ye Waxan at Haududo ay tumalikod at tumakbo palayo. Sa oras na ito, itinaas ni Yang Yiu ang kanyang paa at lumakad patungo sa siyam na ulo na matako na hayop. Bagamat kasinungalingan lang ang sinabi niya, palagi siyang naniniwala sa matanda. Dahil sinabi ng matanda na ang matako na hayop na may siyam na ulo ay may mga kristal ng dugo sa loob ng silid nito, at mayroong isang kristal ng dugo sa ulo nito, na maaaring maging malaking tulong sa kanyang paglilinang, kung gayon ay lumaban tayo. Nagkataon na gusto rin niyang subukan ang matanda. Maaasahan ba ang pagsasanay ng mga mahiwagang kasanayan sa pakikipaglaban na itinuro ng pinuno? Isama ang diwa ng momentum sa mga kasanayan sa espada upang mapabuti ang lakas sa pakikipaglaban. Nang lumakad ang maliit na pagong, nakita niya si Yang Yiu, na talagang papunta sa may siyam na ulo na hayop. Habang tumatakbo kasama ang kanyang nakatatandang kapatid na si Long Jiaonan, sinigawan niya si Yang Yiu na umalis. Bilang tugon, kumaway si Yang Yiu sa maliit na pagong para hudyat na mauna na siya. Nakita ng maraming tao na hindi tumakbo si Yang Yiu, ngunit lumakad patungo sa matako na hayop. Akala nilang lahat ay may sakit si Yang Yiu. Ngunit si Yang Yiu lang ang nakakaalam na pinilit siya ng matanda. Kabanata 1036 ang magkapatid ay tapat sa isa't isa. Nang si Yang Yian ay 30 metro ang layo mula sa hayop na tautay, nakita niya na mayroon pang 6 o 7 tao na hindi pa umalis at nasalikop ng hayop na tautay. Tinitigan niyang mabuti at ang kanyang mukha ay nagbago ng husto sa susunod na sandali. Nakita niya ang isang demon cultivator na may pulang buhok sa buong katawan. Ito ay hindi isang tao, ngunit ang kanyang sinumpaang kapatid na si Bai Qi. Sa sandaling ito, ang orihinal na pilak puting buhok ni Bai Qi ay kinulayan ng pula ng dugo. Siya ay malubhang nasugatan at nagpupumilit na labanan ang dalawang hayop na tautay kasama ang iba pang mga demonyong magsasaka. Hindi niya binigyang pansin ang kaguluhan noon, ngunit ngayon ay nalaman niya na ang demon cultivator na may pulang dugo ang katawan ay si Bai Qi. Agad niyang ginamit ang skill na close to the world at sumugod sa isang hakbang. Desperado si Bai Qi at ang 4 na demon cultivator sa paligid niya. Hindi maipaliwanag na nag-teleport sila sa blood pool noon. Sa wakas ay nakatakas sila mula sa pool ng dugo at malubhang nasugatan. Ngayon siya ay isang hakbang na mas mabagal at gusot ng 2 halimaw. Alam niyang napahamak siya. Nang siya ay nawalan na ng pag-asa, malapit na siyang durugan ng halimaw. Ngunit isang pamilyar na boses ng galit ang narinig. Mamatay. Umuungol. Ang hayop ay sumigaw, at ang malaking katawan nito ay tinaga ng espada ni Yang Yiu, at si Bai Qi ay nakatakas. Kuya, bilasan mo. Tumayo si Yang Yiu sa harap ng hayop na tautay. Si Bai Qi at ilang demon cultivator ay nakaligtas sa sakuna, at nakaramdam sila ng walang katapusang emosyon. Sa Tangting Mountain, ang taong lalaki na parang langgam sa mata ni Bai Qi ay mayroon na ngayong lakas na tinitingala niya. Sa sandaling ito, ang halimaw na halos hindi magagapi sa mga mata ni Bai Qi ay tinaga ng espada ni Yang Yiu. Ang ganitong lakas ay talagang lumampas sa imahinasyon ni Bai Qi. Siya ngayon ay napakapalad na nanumpa ng kapatiran kay Yang Yiu sa Tangting Mountain, kung hindi ay ililibing siya sa bibig ng halimaw sa loob ng ilang araw. Kung may ibang makakaharap sa napakabangis na hayop, paano sila makakabalik upang iligtas si Bai Qi? Nagulo si Bai Qi, at tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Loyal talaga itong sinumpa ang kapatid. Pumunta ka. Sa oras na ito, muling umungal si Yang Yiu. Nagising si Bai Qi mula sa isang panaginip at nagmamadaling umalis kasama ang ilang demon cultivator. Alam niyang hindi niya matutulungan si Yang Yiu kung mananatili siya dahil nasugatan siya. Sa halip, magiging pabigat siya kay Yang Yiu. Nabulunan siya at malakas na sinabi, mag-ingat ka, kuya. Pagkatapos ay tumakbo siya palayo sa larangan ng digmaan. Sa oras na ito, sina Haududo at Ye Waxan, na nakatakas na sa malayo, ay lumingon sa likod at nalaman na si Yang Yiu ay aktwal na nakatakbo sa pagkubkob ng mga hayop. Nagulat silang dalawa at nagmadali silang bumalik. Para kay Haududo, kamag-anak niya si Yang Yiu, at sasamahan niya siya kahit mamatay siya. May kakaibang pakiramdam si Ye Waxan sa kanyang puso, at sumumpa sa loob, ano ang gagawin ng kaaway na ito. Sinundan din niya si Haududo at pumunta sa field. Alam niyang delikado ito, ngunit hindi siya lumingon. Sa kalagitnaan, nakilala ni Haududo si Bai Qi, na ang pilak puting buhok ay kinulayan ng dugo.
Kung hindi sumigaw si Bai Qi, walang lalabas mula sa Hao Dudo. Kuya Bai, anong ginagawa mo? Nagulat si Hao Dudo. Paano naging ganito si Bai Qi? Siya ay hindi nasisiyahan sa mga hindi autorisadong aksyon ni Bai Qi noon, ngunit si Bai Qi ay palaging mabait sa kanya, at sinabi ni Yang Yiu na dapat niyang igalang si Bai Qi, kaya hindi na siya pinansin ni Hao Dudo. Napansin niya si Bai Qi nang sinusubukan niyang agawin ang walang kamatayang kayamanan, ngunit hindi niya ito nakita sa huli. Siya. Naisip ni Bai Qi na nagpunta sa ibang lugar kasama ang ilang mga demon cultivator. Ngayon ay tila lumitaw din si Bai Qi sa pool ng dugo, ngunit si Cheng Mian ay nalilito sa oras na iyon at hindi siya nakita. Ngayon ay nakita ni Hao Dudo na si Bai Qi ay iniligtas mula sa halimaw ng kanyang nakatatandang kapatid na si Yang Yiu. Gayunpaman, sa paghusga mula sa sitwasyon, tila pagkatapos na iligtas ng kanyang nakatatandang kapatid si Bai Qi at ilang mga demon cultivator mula sa halimaw, iniwan nilang mag-isa ang kanyang nakatatandang kapatid at tumakas. Dahil dito ay agad na lumungkot ang mukha ni Hao Dudo. Your Highness, please leave. Nagmamadaling sabi ni Bai Qi nang makita niya si Hao Dudo. Nagdilim ang mukha ni Hao Dudo. Siya ay naiinip at walang hidden agenda. Nang marinig niyang tinawag siya ni Bai Qi na umalis, agad siyang sumabog at malamig na sinabi, umalis ka. Saan pupunta? Bai Qi, ikaw ang aking kuya at ang iyong sinumpaang kapatid. Iniligtas ka niya, pero iniwan mo siya at tumakas. Hindi mo ba alam kung gaano kakulit ang halimaw, Si Hao Dudo ay sumangot ng malamig, tumingin kay Bai Qi ng may pagkasuklam, at tumalikod upang maglakad pasulong. Nahiya agad si Bai Qi. Bagamat pinaalis sila ni Yang Yiu, natakot sila na ang pananatili ay magdudulot ng gulo kay Yang Yiu, kaya umalis sila. Ngunit ang mga salita ng Prinsipe Hao Dudo ay tumunog ngayon. Bilang sinumpaang kapatid ni Yang Yiu, talagang hindi siya umabot sa pamantayan. Sa simula nang makilala niya si Yang Yiu, hindi niya naisip na pumunta sa Taotai Secret Realm kasama ang kanyang sinumpaang kapatid. Sa halip, nagpunta siya sa kanyang sariling paraan at nagpunta sa lihim na kaharian ng mag-isa. Masyadong malakas ang kanyang kasakiman at pagiging makasarili. Ang orihinal na panunumpa ng kapatiran ay hindi ipanganak sa parehong taon at buwan, ngunit mamatay sa parehong taon at buwan, upang ibahagi ang kaligayahan at kahirapan, ngunit ngayon ay iniisip ang tungkol kay Bai Qi, tila hindi niya nagawa ang alinman sa mga ito. Malakas si Yang Yiu dahil sa sariling lakas ni Yang Yiu. Iniisip ni Bai Qi na ang pananatili ay magdudulot ng gulo para kay Yang Yiu, iyon ang iniisip niya. Sinong kapatid ang nakipagsapalaran para iligtas siya, ngunit talagang umalis siya nang sabihin ng kanyang kapatid na, Kuya, mauna ka, naiwan ang kanyang kapatid, at naiwan sa pagkubkob ng mga mababangas na hayop. Sa pag-iisip nito, si Bai Qi ay nahihiya, at ang kanyang mukha ay nag-aapoy nang siya ay kinutya ni Hao Dudo. Ang dahilan kung bakit naging swear brothers sina Bai Qi at Yang Yiu at nagkaroon pa ng magandang reputasyon sa Great Wilderness ay dahil naniniwala sila sa salitang loyalty. Ngunit ngayon, nakalimutan na niya ang kanyang orihinal na intensyon. Binitawan siya ng sinumpaang kapatid, iyon ang pag-aalaga sa kanya ng kapatid bilang kanyang sinumpaang kapatid, ngunit sa kabilang banda, siya, bilang kanyang sinumpaang kapatid, ay hindi gumawa ng mabuti at umalis kaagad sa sinabi niya. Sa pag-iisip nito, namula ang mga mata ni Bai Qi at sinabi niya, ako, si Bai Qi, ay nabuhay ng walang kabuluhan. Sama-sama tayong nagbabahagi ng kaligayahan at paghihirap. Hindi ito walang laman na usapan. Kahit mamatay ako, hindi mahalaga. Agad na lumingon si Bai Qi sa larangan ng digmaan, at ang ilang mga demon cultivator sa paligid niya ay nagkatinginan, ngunit wala ni isa sa kanila ang sumunod. Hindi umimik si Bai Qi para hayaan silang umalis ng may kumpiyansa. Para kay Yang Yian sa sandaling ito, hindi siya gaanong nag-isip. Para sa kanya, ang pagliligtas kay Bai Qi ay talagang isang kumpletong pagkakataon. Kung hindi siya pinilit ng matanda na bumalik upang patayin ang hayop na tautay at kunin ang dugong kristal na bato, hindi niya sana matuklasan si Bai Qi sa bukid. At hindi niya masyadong inisip ang pagpapaalis kay Bai Qi. Siyempre, para sa kanya, ang napinsalang pananatili ni Bai Qi ay makakaabala lamang sa kanya, kaya nang umalis si Bai Qi nang walang pag-aalinlangan, wala siyang iniisip sa kanyang puso, normal lang iyon. Anyway, sa suporta ng matanda, nagkaroon siya ng kumpiyansa na labanan ang 9 na ulo na hayop na tautay. Hindi na kailangan ng tulong ng iba. Sa kabaligtaran, ang 9 na ulo na matako na hayop ay lahat ay nabago mula sa laman at dugong kamalayan ng matako na hayop. Sa mga salita ng matandang lalaki, mayroon silang lakas ng gitnang yugto ng kaharian ng destruction, at sa sandaling sumabog sila, maaari silang sumabog sa lakas ng huling yugto ng kaharian ng kaguluhan. Ang 9 na ulo na matako na hayop ay hindi biro. Sa buong lihim na kaharian, hindi maraming tao ang makakaharap sa kanila. Si Yang Yian lang ang exception, dahil tila siya ay nasa maagang yugto ng destruction realm, ngunit sa katunayan ay gumagamit siya ng mahiwagang kasanayan sa espada,
at ang kanyang espiritual na kamalayan at tunay na chi ay 10 beses na mas malakas kaysa sa mga nasa parehong antas. Higit sa lahat, sa presensya ng matanda, mayroon siyang sapat na kumpiyansa upang harapin ang 9 na ulo na matako na hayop na nagbago mula sa laman at dugo. Bukod dito, hiniling ng matanda sa kanya na putalasin ang kanyang momentum, para lang masubukan ang kapangyarihan ng turo ng matanda. Bilang resulta, sa pagliligtas kay Bai Qi, gusto niyang hatiin ang bundok gamit ang isang espada. Sa ideyang ito na patuloy na nagpapahipnotize sa kanyang sarili, gumamit siya ng isang ordinaryong espada nang hindi gumagamit ng anumang kasanayan sa espada upang tadteren ang mga mabangis na hayop na kumugkob kay Bai Qi at ilang mga demon cultivator. Ito ay nagpasaya kay Yang Yio. Alam niyang maaasahan talaga ang pamamaraang itinuro ng matanda. Kung gagamitin ang sword skill na ginamit niya, mas lalakas ang kapangyarihan ng espadang ito. Kuya. Umuungol. Kung paanong pina-address ni Yang Yio ang dalawang killer ng tautay gamit ang dalawang espada, isang sigaw ng dalamhati at galit at isang dagandong ng hayop ang dumating mula sa malayo. Paglingon, sila ang kambal na magkapatid na sina Shishan at Shishui mula sa Shuang Chanman. Hindi nakatakas ang magkapatid at napalibutan sila ng 3 mabangis na hayop. Naglalaban sila 100 metro ang layo mula kay Yang Yio. Ang isa sa kanila, hindi masabi ni Yang Yio kung Shishan o Shishui, talagang may dagwang butas sa tiyan. Nakita ni Yang Yio ang kanyang bituka na umaagos palabas mula sa malayo. Ang isa pang lalaki ay nag-flash sa kanyang malaking katawan at sinubukan ang kanyang makakaya upang labanan ang pag-atake ng 3 halimaw, ngunit siya ay malapit ng bumagsak. Kung tutuusin, tao naman sila, kaya nagpasya si Yang Yio na iligtas muna sila, para lang magkaroon ng magandang relasyon. Sir, makakatulong ako. Ang boses ni Wumakyo ay narinig sa kanyang isipan. Sige, tulungan mo ang kambal. Sinabi ni Yang Yio na puputulan niya ng espada ang halimaw na nakatali sa kanya. Kabanata 1037, ang katanyagan ay lumaganap sa bundok at dagat. Kailangan niyang alisin ang 4 na halimaw na nakapaligid sa kanya sa layo na halos 100 metro. Sa oras na ito, natural na ang bilis ng pagliligtas sa kambal na kapatid na si Wumakyo ang magiging pinakamabilis. Kuya, nandito kami para tulungan ka. Mahal kong kapatid, nandito ako. Lumingon si Yang Yian at mapait na ngumiti. Nakita niyang bumalik sina Hao Dudo at ang sinumpaang kapatid ni Ye Waxan na si Bai Qi. Sinabi niya, umuwi ka at huwag mo akong guluhin. Bagamat sinabi niya ito, isang mainit na agos ang tumaas sa kanyang puso. Ang makabalik sa oras na ito ay sapat na upang ipakita na ang tingin sa kanya ng 3 ay isang kamag-anak. Ang pagiging makabalik sa oras na ito ay isang uri ng pagmamahal at pagtitiwala. Isang kasinungalingan ang sabihing hindi siya natinag. Ngunit kasabay nito, alam ni Yang Yian na wala silang maitutulong ng malaki, at ang kanyang orihinal na intensyon ay pilitin ang matanda na patayin ang hayop na tautay upang makuha ang dugong kristal na bato, at patalasin ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Ang hayop na may 9 na ulo na ito ay ang pinakamahusay na whetstone. Ngunit tila kung si Hao Dudo, Ye Waxan, o ang sinumpaang kapatid na si Bai Qi na nagbalik, silang 3 ay may determinadong tingin sa kanilang mga mukha. Mapait na ngumiti si Yang Yio, nauunawaan na natukoy ng 3 lalaki na wala silang pagkakataong manalo sa pakikipaglaban sa mga hayop, at hindi sila makakatakas. Ngunit ang punto ay hindi niya naisip na tumakas, ngunit nais niyang patayin ang 9 na hayop. Imposibleng palayain sila, kaya kinailangan ni Yang Yio na ipakita sa kanila ang kanyang lakas. Pagkatapos ay sumigaw siya, tumayo ka. Narinig ni Hao Dudo at ng dalawa pa ang sigaw ni Yang Yio mula sa ilang dosenang metro ang layo, at hindi namamalayan na tumigil. Pagkatapos ay nakita ng 3 na ang Dragon Slaying Sword sa kamay ni Yang Yio ay sumabog na may malakas na itim na ilaw, at siya ay umungal, Black Lotus Sword Formation, mamatay. Boom boom boom. Sa ingay ng langit, 4 na itim na lotus ang tumama sa 4 na halimaw na nakapaligid sa kanila at sumabog. Ungol na dagandong. Isang sigaw ng sakit ang umalangaw-ngaw. Si Hao Dudo at ang dalawa pa ay nanlaki ang kanilang mga mata, tanging nakita ni Yang Yio na hinati ni Yang Yio ang 4 na itim na lotus gamit ang kanyang espada, at ang momentum ay kasing lakas ng isang bundok, tinamaan ang 4 na halimaw at agad na sumabog sa lakas ng espada. Isang makapal na ulap ng dugo ang bumangon sa gitna ng mga hiyawan ng mga hayop. Ang mga katawan ng 4 na malalaking halimaw ay nahati, na parabang sila ay pinutol ng lakas ng espada. Bumagsak sila sa lupa na may dagandong. Ang hangin ay napuno ng amoy ng dugo, ngunit ang 4 na hayop ay pinatay ni Yang Yio gamit ang isang espada. Sa oras na ito, binuka ni Hao Dudo, Ye Waxan, at Bai Qi ang kanilang mga bibig sa hugis o, na may bakas ng hindi paniniwala sa kanilang mga mukha. Dapat mong malaman na ang mga hayop na ito ay tinatrato ang maraming mga magsasaka bilang merienda sa unang tingin. Walang makakapantay sa mga hayop, kaya lahat ay nagmadaling tumakas sa espasyo kung saan naroon ang blood pool.
Ang isang hayop ay sapat na mabangis, hindi banggitin na si Yang Yiyo ay pumatay ng 4 na hayop sa isang espada. Anong uri ng pamamaraan ito? Hindi lamang si Hao Dudo at ang iba pang dalawa ang labis na nagulat, ngunit maging ang ilang mga taong tumakbo sa malayo ay nanlaki din ang kanilang mga mata, at ang kanilang mga mata ay tumigil kay Yang Yiyo. Noong una, walang sinumang nakakita kay Yang Yiyo ang nagbigay pansin sa kanya, ngunit ngayon ay nag-iwan siya ng malalim na impresyon sa lahat. Para kay Yang Yiyo mismo, nabigla rin siya sa sandaling ito. Sa paglabas pa lang niya ng espada ay ang matanda na ang tumulong sa kanya. Pinrotektahan niya siya at ipinasa ang isang larawan, o isang fighting spirit. Sa espiritong ito ng pakikipaglaban, naisip niya ang kanyang sarili bilang isang higanteng nakatayo sa langit at lupa, at ang 4 na hayop ay 4 na bundok. Sa patnubay ng matanda, isa lang ang nasa isip niya, ang wasaki ng 4 na bundok gamit ang isang espada. Bilang resulta, nagkaroon ng momentum sa mga kasanayan sa espada. Gamit ang isang espada, 4 na itim na lotus sword siyang hamampot sa 4 na hayop, at pagkatapos ay ang 4 na hayop ay pinutol at pinatay niya gamit ang isang espada. Sa pagtingin sa 4 na halimaw na nakahandusay sa lupa, nagulat siya. Hindi niya inaasahan na ang kapangyarihan ng isang espada ay maaaring maging napakalakas. O naramdaman niya ang momentum mula sa kanyang Panginoon at naisip ang kanyang sarili bilang isang Diyos na nakatayong matangkad, at pagkatapos ang lahat sa kanyang mga mata ay maaaring masira sa isang espada. Ang masining na paglilihi na ito ang gumawa ng kapangyarihan ng pagbuo ng Black Lotus Sword gamit ang isang espada, na tila higit sa 3 beses na mas malakas kaysa dati. Ito ay matatawag na kapangyarihan laban sa langit. Excited si Yang. Gayunpaman, pinutol siya ng kanyang amo na si Yun Changxi sa isang tamad na tono, ano ang dapat ikatuwa, brat? Masasabing halos hindi katanggap-tanggap ang level na ito, nangungopya ka lang. Sinasabi ko, matanda, mamamatay ka ba kung pupurihin mo ako? Labis na nanlumo si Yang. Parang ilang beses niyang pinuri ang sarili kapag kasama niya ang matanda, at palagi siyang iniinsulto. Ang sarap na nararamdaman ngayon ay nawala sa isang iglap. Ito ay simple. Sa kaunting kakayahan mo, ano pa ang gusto mong gawin? Hindi ba't pumatay lang ng ilang halimaw? Huwag kalimutan na ikaw ngayon ay nasa larangan ng kaguluhan, hindi ang maliit na gintong elixir cultivator. Ikaw ay nasa larangan ng kaguluhan at ipinagmamalaki mong pumatay ng ilang halimaw. Walang masasabi sa iyo ang iyong amo. Huwag kang tumayo dyan. Bakit hindi mo kolektahin ang dugong kristal na bato at maghintay na lumipad palayo? Pinagalitan ni Yun Changxi si Yang Yiyo sa abot ng kanyang makakaya. Ikaw, nagkakasala. Paano ako magkakaroon ng master na tulad mo? Napaungol si Yang Yiyo sa kanyang puso. Tiningnan niya ang katawan ng 4 na halimaw at nakitang dahan-daang lumipad palabas sa katawan ng bawat halimaw ang mga kristal na kasing laki ng walnut na may halos pulang dugo. Eksaktong 4 sila. Ang bawat kristal na pulang dugo ay may malakas at dalisay na asensya ng dugo. Alam ni Yang Yiyo na ang mga kristal ng dugo ang binanggit ng matanda. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at inilagay ang lahat sa espasyo ng Chenkun pot. Sir, hindi ko na kayang pigilan. Sa sandaling ito, ang boses ni Wu Mokyo ay umalangaw sa kanyang isipan. Nilinggan niya ang kanyang ulo at nakitang inihayag ni Wu Mokyo ang kanyang tunay na anyo mahigit 100 metro ang layo, at pinilit ng halimaw na humingi ng tulong kay Yang Yiyo. Ang isa sa mga kambal na kapatid na sina Shishan at Shishui ng Shuang Chanman ay matagal nang nakahandusay sa lupa, at ang isa pa at si Wu Mokyo ay desperadong lumalaban sa pag-atake ng halimaw. Mukha namang magiliw ang magkapatid. Natitiyak ni Yang Yiyo na kung hindi niya hahayaang tumulong si Wu Mokyo, hinding-hindi iiwan ng magkapatid na lalaki ang isa at tatakas sila. Ang malalim na pagmamahalang pangkapatid na ito lamang ang nagpahanga sa kanila ni Yang Yiyo at nagplanong iligtas sila. Umuwi na kayong tatlo at hintayin ako. Si Yang Yiyo ay humakbang pasulong at tumakbo patungo kay Wu Mokyo at sa kambal na kapatid na sina Shishan at Shishui at kinausap ang tatlo ni Hao Dudo. Sa oras na ito, nakita talaga ng tatlo ni Hao Dudo kung gaano kalakas si Yang Yiyo. Kailan? Narinig nila si Yang Yiyo na sumisigaw na umatras silang tatlo, masunurin silang umatras, dahil ngayon lang nila nakita na ang espada ni Yang Yiyo ay talagang makapangyarihan, at totoo naman na mas lalo lang silang tatlo kung tutulong sila. Si Hao Dudo ay nabigla pa rin, at ang kanyang isip ay napuno ng makapangyarihang imahe ng espada ni Yang Yiyo ngayon. At the same time, nakaramdam siya ng frustration. Naisip niya na pagkatapos magmana ng pamana ng hari ng unggoy at magsanay ng higit sa 100 taon, sa wakas ay matutulungan niya ang kanyang nakatatandang kapatid na si Yang Yiyo, at ipinagmamalaki niya na sila ng kanyang nakatatandang kapatid ay may parehong kaharian. Ngayon parang ang layo pa niya. Si Kuya ang laging master. Napabuntong hininga si Hao Dudo sa kanyang puso, ngunit pagkatapos ay nakaramdam din siya ng pagmamalaki. Gaano man kalakas si Yang Yiyo, siya pa rin ang kanyang nakatatandang kapatid.
Namana ni Hao Dudo ang legacy ng Tang the Ape, at ang kanyang bloodline ay bumalik sa kanyang mga ninuno minsan, kaya siya ay makapangyarihan din. Ang nasa isip niya ay isang napakalakas na pamana. Naniniwala siya na hanggat patuloy siyang nagsusumikap, tiyak na maaabutan niya ang kanyang kuya at tiyak na matutulungan niya ang kanyang kuya. Ang puso ni Ye Wuxian ay mas komplikado, at bigla niyang sinabi, siya ay napakalakas, maaari ko bang abutin? Si Bai Qi ay mayroon ding masalimuot na puso, ngunit mas masaya siya, masaya na si Yang Yiyo ay may napakalakas na lakas. Sa di kalayuan, sina Long Jiaolin at Little Turtle, dalawang magkapatid, ay tumingin sa likod ni Yang Yiyo. Sinabi ni Long Jiaonan kay Little Pagong, Kuya, dapat mas makisama ka kay Yang Yiyo sa hinaharap. Mabangis na tumango ang inosenteng munting Pagong, alam ko, ate. Si Kuya ay isang malakas na tao. Mabuti para sa aming angkan na maging maayos ang pakikipag-ugnayan sa mga malalakas. Ang aking nakababatang kapatid ay sa wakas ay lumaki na. Hinawakan ni Long Jiaonan ang ulo ni Little Turtle at sinabing maluwag ang loob, at muling tumingin kay Yang Yiyo. Halos lahat ng mga magsasaka ay nagkaroon ng bagong pangunawa kay Yang Yiyo. Kilala si Yang Yiyo, alam ng ilang casual na cultivator na si Yang Yiyo ang pinuno ng Cloud Gate ng Zishansho, at ang Cloud Gate ay isang sekta na bumangon sa nakalipas na daang taon. Ang maikling daang taon ay isang iglap lamang para sa mga magsasaka. Alam ng mga nakakaalam sa Cloud Gate na ang Cloud Gate ay mayroong Chamber of Commerce na tinatawag na Yunqi Chamber of Commerce, na nagbukas ng mga sangay halos sa buong Mountain and Sea Realm sa loob lamang ng 100 taon. Ano Yang Yiyo? Hindi ko alam na dahil sa labanan ngayon upang patayin ang mabangis na hayop, ang reputasyon niya at ng Cloud Gate ay laganap sa buong Mountain at Sea Realm. Ang lahat ng maaaring pumunta sa Taotai Secret Realm ngayon ay mula sa mga nangungunang puwersa sa Mountain at Sea Realm, kabilang ang lahi ng demonyo, kaya mahirap na hindi malaman. Sa sandaling ito, sumikat si Yang Yiyo sa harap ni Wu Mokyo at ng kambal na kapatid, at ngayon ay pinalibutan sila ng natitirang 5 hayop. Kabanata 1038, ang plano ng Green Mandarin Bird. Alam ni Yang Yiyo kung gaano kalakas ang mga matako na hayop na ito. Hindi naging madali para kay Wu Mokyo at sa kambal na magkapatid na kumapit hanggang ngayon. Sa kabutihang palad, nasa kamay ni Wu Mokyo ang Fairy Treasure o ang pangalawang antas na sandata ng lupa na pinino ng pangalawang antas na nakakalat na mga immortal sa kanyang kamay upang labanan, kung hindi ay nasugatan siya ngayon. Siya kumislap sa harap ni Wu Mokyo at ng dalawa pa, at itinaas ni Yang Yiyo ang kanyang espada at tinadtad ang isang halimaw, na nagbukas ng puwang. Pagkatapos ay sinabi niya kay Wu Mokyo, Here, alisin mo muna sila. Okay sir, ingat po kayo. Alam ni Wu Mokyo na mahalagang iligtas ang mga tao sa panahong ito. Pagkatapos sabihin iyon, siya ay gumawa ng isang spell para magpasabog ng isang madilim na hangin at kinuha ang magkapatid na Shishan at Shishui mula sa pagkubkob ng mga hayop. Sa sandaling ito, matagumpay na naalis ni Yang Yiyo ang puot ng mga hayop sa kanyang sarili. Ungol, dagandong, dagandong. 5 halimaw ang umungal kay Yang Yiyo. Sa susunod na sandali, ang mabangis na matako na hayop ay lumipad kay Yang Yiyo. Wind and Cloud Sword Cut. Sa pagharap sa pag-atake ng 5 halimaw, ginamit ni Yang Yiyo ang Fengyan Sword gamit ang kanyang backhand, gumagamit pa rin ng 900 espada sa isang hininga. Ang naiiba sa nakaraan ay ginamit niya ang puso ng momentum sa Fengyan Sword, iniisip na maaari niyang putulin ang ulo ng 5 halimaw gamit ang isang espada. Ang isang espada ay may momentum ng pagpatay ng mga dragon, kaya ang kapangyarihan nito ay natural na ibang-iba. Matapos mabunot ang espada, sumipol ang hangin, at gamulong ang mga ulap at ambon sa kalangitan. Nang talagang nabunot ang espada, gumalaw ang hangin at ulap. Noon lang naramdaman ni Yang Yiyo na ang Fengyan Sword na ginagamit niya sa sandaling ito ay ang tunay na Fengyan Sword, at ngayon ang kapangyarihan ng Fengyan Sword ay naibigay na sa tuktok. Ang espada ay lumabas na may labis na kasiyahan, at ang pinakamahalagang punto ay nalaman ni Yang Yiyo na pagkatapos gamitin ang mga kasanayan sa espada na itinuro ng matanda, hindi niya naramdaman na naubos na niya ang kanyang panloob na enerhiya. Noong nakaraan, kapag gumamit siya ng sword skill, kahit anong level ng sword moves ang ginamit niya, pakiramdam niya ay mauubos ang kanyang panloob na enerhiya sa susunod na sandali. Sa katunayan, ito ay totoo. Pagkatapos magsagawa ng 3 o 4 na sword skill na sunod-sunod, ang tunay na chi sa kanyang katawan ay ganap na natupok. Ngayon naramdaman ni Yang Yiyo na kaya niyang magsagawa ng 10 kasanayan sa espada sa isang hininga. Bagamat isang pakiramdam lamang na hindi niya ito sinubukan, alam niyang walang problema ang magsagawa ng 10 kasanayan sa espada sa isang hininga batay sa pagkonsumo ng totoong chi sa kanyang katawan. Nakakabaliw ang pakiramdam na ito. Alam niya na kung ito ay totoo, ang kanyang pagiging epektibo sa pakikipaglaban ay lubos na mapapabuti. Umuungol. Pagkatapos ng espada, umungal ang mga hayop sa paligid.
Ngunit sa susunod na sandali, ang sitwasyon ng pagputol ng ulo ng limang halimaw gamit ang isang tibak ay hindi nangyari gaya ng inaakala. Kaya lang may mga marka ng espada na naiwan sa katawan ng bawat halimaw, sapat na malalim para makita ang mga buto. Alam ni Yang Yiyu na ang puso ng momentum ay, pagkatapos ng lahat, isang uri ng imahinasyon at isang estado ng pag-iisip. Ito ay hindi isang katotohanan, ngunit sa sinabi na, ito ay isang malaking pagpapabuti para sa kanya na magkaroon ng ganoong resulta. Ito ay simula pa lamang ng pagtuturo ng master ng puso ng momentum. Naniniwala ako na sa pagpapabuti ng paglilinang at patuloy na pagsasanay sa hinaharap, ang kapangyarihan ay magiging mas at mas malakas. Matapos mabigang pumatay ng limang halimaw gamit ang isang espada, pinaikit ni Yang Yiyu ang kanyang mga mata at sinubukang muli, na isang magandang pagkakataon upang totalasin ang kanyang espada. Ang Wind and Cloud Sword ang pangalawang galaw sa Whirlwind Sword skill. Pagkatapos magkumpara, alam niyang hindi ito gaanong makapangyarihan kaysa sa apat na Black Lotus Sword Chi ng Black Lotus Sword Formation. Ngayon tila ang kapangyarihan ng Black Lotus Sword Formation ay ang kanyang pinakamakapangyarihang sword skill. Isang galaw lang ang Wind at Cloud Sword, ngunit ang Whirlwind Sword skill ay may tatlong sword skill, ang unang Wind Blade, at ang ikatlong Whirlwind Sword. Ang dalawang sword skill ay may isang bagay na magkatulad, ang Wind Blade Sword ay maaaring magwasak ng siyam na Wind Blade sa isang hininga, at kahit na hindi pa niya nakakabisado ang Whirlwind Sword, siya ay may malakas na pakiramdam na siya ay maaaring maglabas ng siyam na Whirlwind Vortex sa isang hininga. Siya, hindi na kailangang subukan ang unang Wind Blade Sword, dahil alam niya kung gaano ito kalakas. Sa sandaling ito, nakaharap sa limang galit na hayop na sumusugod muli sa kanya, itinaas ni Yang Yiyu ang kanyang espada at ginamit ang kanyang momentum para sumigaw, Whirlwind Sword. Sa isang sword strike, sumabog ang tunog ng buhawi sa field, at siyam na vortex ng sword energy ang biglang lumitaw sa dragon slaying sword at bumukas. Umikot ito sa halos bilis ng kidlat, tulad ng siyam na buhawi, sumisipol at umiikot. Ungol, dagandong, dagandong. Umalangaw-ngaw ang hiyawan ng mga halimaw, na sinamahan ng napakalaking amoy ng dugo. Para sa tatlong paghinga, ang field ay kalmado. Sa paligid ni Yang Yiyu, ang limang hayop ay isa-isang ginawang limang tumpok ng tinadtad na karne. Sa pagkakataong ito, ngumiti si Yang Yiyu, at matagumpay niyang naisagawa ang ikatlong sword move ng Whirlwind Sword skill, ang Whirlwind Sword, at naging siyam na vortex ng sword energy sa isang hininga. Ang malalaking katawan ng limang mamamatay tao ay ganap na dinurog ng sword energy matapos ang siyam na vortex sword energy na parang buhawi. Ang kapangyarihan ng espadang ito ay maihahambing sa Black Lotus Sword Formation, at ang dalawa ay may kani-kanyang makapangyarihang katangian. Kung pambabae ang attack power ng Black Lotus Sword Formation, kung gayon ang attack power ng Whirlwind Sword ay matigas at makapangyarihan. Mabagal ang Black Lotus Sword skill, at mabilis ang Whirlwind Sword skill. Ito ang mga kasalukuyang katangian ng dalawang kasanayan sa espada. Gayunpaman, kumpara sa Whirlwind Sword skill, ang Black Lotus Sword skill ay may mas malaking potensyal. Ang Whirlwind Sword skill ay mayroon lamang tatlong sword moves, ngunit pinag-aralan ni Yang Yiyan ang sword moves ng Black Lotus Sword skill upang gawing dalawa ang isa, dalawa sa apat, at maaari itong mapalawig hanggang sa lahat. Sa ganitong paraan, mas matibay ang Black Lotus Sword skill. At ngayon, sa wakas ay na-practice niya na ang tatlong sword moves ng Whirlwind Sword skill hanggang sa perpekto. Higit sa lahat, naunawaan ni Yang Yiyan ang kahalagahan ng aura na itinuro sa kanya ng kanyang amo. Nakita ng lahat ng nasa malayo si Yang Yiyan na pumatay ng limang halimaw sa pamamagitan lamang ng dalawang atake ng espada, at lahat sila ay napabuntong hininga. Sa katunayan, sa kanilang mga mata, ito ay dalawang sword strike lang, ngunit ang sword strike ni Yang Yiyan ay Fengya 900 swords at Whirlwind 9 swords, ngunit lahat sila ay natapos sa isang hininga, at sila ang pinakahuling sword strike na kasing bilis ng kidlat, kaya ang lahat ay nakakita lamang ng dalawang sword strike. Isang berdeng Mandarin Duck at ilang lumilipad na hayop sa paligid nito ay nasuspine din sa himpapawid daan-daang metro sa itaas ng larangan ng digmaan, na pinapanood ang sitwasyon sa larangan ng digmaan. Nang tumingin sila sa ibaba at nakitang pinatay ni Yang Yiyan ang limang halimaw sa pamamagitan ng dalawang hampas ng espada, lahat sila ay napabuntong hininga. Isang itim na agila ng bundok ang nagsalita sa wika ng tao, Junior Sister Ching, nakita mo ba na medyo pamilyar ang tao sa bukid? Ang berdeng Mandarin Bird ay nagsabi, naaalala mo ba na higit sa 100 taon na ang nakalilipas, may isang taong bata na gumawa ng malaking kaguluhan sa lungsod ng Yaoguang. Nagulat ang agila sa bundok at tulalang nagsabi, ibig mong sabihin ang tao sa bukid ay ang batang gumawa ng malaking kaguluhan sa Yaoguang City sa taong iyon. Bumantong hininga ang berdeng Mandarin Bird at nagsabi, oo, noon ay sinundan namin ang reyna sa Yaoguang City upang hanapin ang aming young master. Ang pagbuo ng Yaoguang City ay napakalakas.
Sa huli, hindi namin inaasahan na isang taong bata pala ang gumawa ng malaking kaguluhan sa Yaoguang City at sinira ang formation. Noon lang kami nakapasok sa Yaoguang City. Ang aura ng batang iyon ay eksaktong kapareho ng malakas na lalaking pumatay sa mabangis na hayop sa parang ngayon. Tumingin muli sa kanyang hitsura. Maliban na lang sa pumuti ang buhok, kaparehas lang siya ng batang lalaki noon. Kaya't ang malakas na tao sa bukid ay siyang nagdulot ng malaking kaguluhan sa Yaoguang City noon. Nako, pakulo lang ng tadhana ang nangyari noon. Nang matapos magsalita ang Green Mandarin Bird, nagpaliwanag ang mga ibon sa paligid niya at napabuntong hininga sa galit. Lalong nanlumo ang Mountain Eagle at sinabing, ngayong binanggit mo ito, naalala ko na ang malakas na tao sa bukid ay ang taong bata noon. Kung tutuusin, siya ang benefactor ng young master ng aking lahi ng ibon. Sayang naman. Pinaglalaroan tayo ng tadhana. Hindi pinagtupalan ng Diyos ang aking angkan ng ibon. Sa sandaling ito, malupit na sinabi ng Green Mandarin Bird, maaaring hindi iyon ang kaso. Si Huakiliang, ang matandang bastard na iyon, ay sumire sa swerte ng aking angkan ng ibon. Hindi natin siya kayang talunin, hindi ba natin kayang pabayaan ang ibang tao at magdulot ng gulo para sa atin? Noon, isang maliit na batang lalaki na kakapasok lang sa yugto ng Nascent Soul ang nagawang sirain ng isang lungsod na tinatawag na Yaoguang kung saan nakaupo ang hindi mabilang na mga master mula sa tatlong pangunahing sekta ng sangkatauhan. Ang maliit na Yuanying ngayon ay hindi na ang maliit na Yuanying ng nakaraan. Kaya niyang pumatay ng makapangyarihang hayop na maihahambing sa gitna at huling yugto ng Divine Realm sa loob ng dalawang sword strike. Maaari siyang magdulot ng sakuna sa ang Heavenly Slash ni Woi Liang. Nagulat ang bundok na agila, at ang kanyang mga mata ng agila ay kumikinang sa kinang, na nagsasabing, ibig mong sabihin, siya, makakaalis na. Maglakas loob na magdulot ng sakuna sa Heavenly Slash ng matandang bastard na si Woi Liang. Ang asul na Mandarin Bird ay mayroon ding malalim at nagniningning na tingin sa kanyang mga mata at sinabing, noon, sinabi ng Reyna na ang pangalawang anak ay pambihira, at ngayon ay tila pambihira na talaga siya. Mahigit 100 taon na ang nakalilipas, noong siya ay medyo Yuanying, maaari siyang magdulot ng sakuna sa Yaoguang ng mag-isa para sa kanyang kapatid. Sinira pa niya ang isang lungsod. Ngayon, mahigit 100 taon na ang lumipas, at siya ay naging isang malakas na tao na hindi kami kasing husay. Bakit hindi siya maglakas loob na gumawa ng malaking kaguluhan sa Tianzan ni Huakiliang? At halos hindi mo makakalimutan na mayroon siyang isang espiritong hayop, si Daor, na nahuli rin ni Huakiliang, ang matandang bastard. Sabihin mo sa akin, kung sasabihin natin sa kanya ang nangyari noon, pupunta ba siya sa Yaoguang City para manggulo? Haha, kahit magpunta siya doon sa huli, para sa amin, ang lipad na lahi ng ibon, ang pagsasabi sa kanya tungkol dito ay maaaring bumuo ng isang magandang relasyon. Bumaba na tayo at bumisita. Kung naruroon si Yang Yio, tiyak na makikilala niya na ang berdeng Mandarin Bird at ang Mountain Eagle ay ang dalawang Flying Bird Demon Cultivator na sumunod sa matandang maya noon. Kaya lang, ang usapin ng Yaoguang City noon ay tila may isa pang nakatagong kwento sa likod nito. Matapos makilala ng berdeng Mandarin Bird si Yang Yio, kinakalkala nito si Yang Yio dito. Sayang at hindi ito narinig ni Yang Yio. Sa sandaling ito, pagkatapos kolektahin ni Yang Yian ang 5 kristal ng dugo, naramdaman niya ang pagdidilim sa itaas ng kanyang ulo. Tumangala siya at nakita niya ang isang grupo ng lumilipad na Demon Cultivator, at ang pinuno ay ang asul na Mandarin Bird na hinahanap niya. Kabanata 1039 na balita tungkol sa Daor at Little Phoenix. Nag-aalala si Yang Yio tungkol sa paghahanap ng asul na Mandarin Duck upang magtanong tungkol sa kinaroroonan ni Daor. Hindi niya ito nakita noon at naisip na ang lahat ng mga ibon ay umalis sa lihim na kaharian. Pero ngayon ay nakita niyang lumilipad ito patungo sa kanya. Sa di kalayuan, nakita din ni Hao Dudu at Bai Chi ang isang grupo ng mga ibon na lumilipad mula sa taas sa kalangitan patungo sa Yang Yio. Biglang nagbago ang kanilang mga mukha at sumugod sila kay Yang Yio. Ang mga nagsasaka ng demonyo sa lupa at mga nagsasaka ng demonyong ibon ay hindi magkasundo. Sina Hao Dudu at Bai Chi ay may naisip na ideya na sasaktan ng mga ibon si Yang Yio. Gayunpaman, nakalimutan ni Hao Dudu na si Yang Yio ay hindi isang demonyo. Ngunit ang pag-aalala ay nagpagulo sa kanya. Si Hao Dudu at Bai Chi ay lumitaw sa tabi ni Yang Yio halos kasabay ng mga ibon. Naramdaman ni Yang Yio ang kaba ni Hao Dudu at Bai Chi, bahagyang ngumiti at sinabing, huwag kang kabahan, alam ko ang asul na Mandarin Duck na iyon. Sa sandaling ito, tiningnan ni Yang Yio ang asul na Mandarin Duck na nahulog mula sa langit at nagbagong anyo bilang isang kabataang babae na nakasuot ng berdeng damit, at pagkatapos ay tumingin sa Mountain Eagle sa tabi niya, at agad na bumalik ang kanyang iniisip sa Yaoguang City mahigit 100 taon na ang nakalilipas. Ang dalawang ito ay ang dalawang Demon Cultivator na nasa tabi ng matandang maya. Sa nakalipas na 100 taon, lumago ang kanilang paglilinang, at hindi rin sila naging walang ginagawa.
Pareho silang naging mga dakilang demonyo na maihahambing sa spiritual dispersion realm. Parehong natigilan sina Hao Dudo at Bai Qi nang marinig nilang nagsalita si Yang Yiyo. Hindi nila inaasahan na kilala ni Yang Yiyo ang Green Mandarin Bird ng Flying Bird Clan. Ang Mountain Eagle at ang Green Mandarin Bird ay ang mga demonyong hari sa ilalim ng utos ng matandang maya ng lumilipad na ibong Dongting Lake. Sila ay medyo sikat sa banal na lupain ng mga ibon, Watong Mountain. Sa oras na ito, lumapit din si Ye Wuxian at tumabi kay Yang Yiyo. Sumenya si Yang Yiyo sa kanilang tatlo na huwag kabahan. Sa kanyang mga mata, ang Green Mandarin Bird at ang Mountain Eagle ay mga demon cultivator lamang sa maagang yugto ng spiritual dispersion realm. Sa katunayan, sa Taotai Secret Realm, maliban kay Long Jiaona ng Dragon Turtle Clan, maaari na niyang tingnan ang lahat dahil mayroon siyang sapat na lakas. Tanging si Long Jiaonan, na may mas malakas na aura, ang maaaring ituring bilang isang mid-stage na spiritual dispersion realm cultivator. Sa katunayan, bago ang pagbagsak at pagkawasak ng bulwagan, ang lahat ng mga tribo sa lihim na kaharian ng Taotai ay kailangang mag-ingat sa tribo ng mga ibon, dahil bago iyon, nagkaroon ng mana confinement, at walang sinuman ang maaaring gumamit ng mana, kaya walang paraan upang lumipad. Tanging ang tribo ng ibon ang may likas na kalamangan at malayang makakalipad sa lihim na kaharian. Ngunit ngayon, pagkatapos ng pagbagsak at pagkawasak ng sinaunang bulwagan dito, nawala rin ang pagkakakulong sa lihim na kaharian, at lahat ay maaaring gumamit ng mana, at ang bentahe ng tribo ng ibon ay wala na doon. Walang dapat ikatakot. Ito. Kaya lang matapos mawala ang mana confinement, maraming cultivator ang nakulong dito at hindi sinubukang tingnan kung nahawakan talaga nila ito. Natuklasan ito ni Yang Yiyo sa simula. Upang maging tumpak, pagkatapos lamunin at pinuhin ng Chen Kunpot ang natitirang kaluluwa ng Taotai at ang mga fragment ng Tianzan, nawala ang hindi nakikitang pagkakakulong. Sa sandaling ito, nakaharap sa tribo ng ibon, gamaan ang pakiramdam ni Hao Dudo at Bai Qi nang marinig nila ang mga salita ni Yang Yiyo na nagpapakita ng matinding kumpiyansa. Sa pag-iisip tungkol sa makapangyarihang sword energy ni Yang Yiyan at sa kakayahang patayin ng 9 na ulo na hayop, ang ilang mga ibon ay hindi malaki. Tumayo lang sa gilid at hintayin kung ano ang gustong gawin ng lahi ng ibon. Gayunpaman, tila walang masamang intensyon ang kabilang partido. Sa oras na ito, dumating na ang magandang babae sa pagkakatawang tao ng berdeng Mandarin Bird, ngunit ang kanyang mga mata ay direktang nakatitig kay Yang Yiyan, at pagkatapos ay dahan-dahan siyang yumuko at nagsabi, ang lahi ng ibon ng Watong Mountain na Qingyuan ay bumabati sa kapwa dawis na si Yang. Mahigit 100 taon na ang nakalipas mula noong huli tayong nagkita sa Yaoguang City. I wonder kung naaalala mo pa ba ako? Bahagyang ngumiti si Yang Yiyan at nagsabi, ang berdeng Mandarin Bird at Mountain Eagle sa paligid ng matandang maya ay sariwa pa rin sa aking alaala, kaya natural ko silang naaalala. Magaling iyan. Nag-aalala pa rin ang berdeng Mandarin Bird kung paano kakausapin si Yang Yiyan, ngunit hindi niya inaasahan na may impluwensya pa rin sa kanya ang kabilang partido. Ito ay madaling harapin. Kung magkakilala ang magkabilang panig, may basehan ang pag-uusap. Miss Qingyuan, tungkol sa usapin ng Yaoguang City noon, nagkataon lang na may itatanong si Yang. Iniisip ko kung matutulungan ako ni Miss Qingyuan na malutas ang aking mga pagdududa. Direktang sinabi ni Yang Yiyan. Nang marinig ng Green Mandarin Bird ang sinabi ni Yang Yiyo, naantig din ito. Ngumiti ito at sinabing, ang dahilan kung bakit nakipagkita sa iyo ang Green Mandarin Bird ay may kaugnayan din sa nangyari noon. Parang may common topic tayo. Oh, mangyaring ituloy. Sabi ni Yang Yiyo. Ang gusto kong sabihin ay maaaring pareho sa gusto mong itanong. Ito ay tungkol sa nangyari sa aking young master, Little Phoenix, at sa iyong spirit beast, Daor, matapos kang paalisan ni Hua Qilyang. Tumingin ang Green Mandarin Bird sa mga mata ni Yang Yiyo at sinabi. Yun naman talaga ang gusto kong itanong. Pagkatapos ng insidente sa Yaoguang City, dapat na sinundan ng aking Daor at Little Phoenix ang matandang maya ng iyong angkan ng ibon at umalis. I wonder kung nasa Watong Mountain sila ngayon. Tanong ni Yang Yiyo, ngunit nakaramdam siya ng kaunting kaba. Pinakatakot niya na sisigot ang Green Mandarin Bird na wala sila roon. Gayunpaman, talagang nagtrabaho ito. Wala doon. Sabi ni Green Mandarin Bird na medyo malungkot ang tono. Wala doon. Saan sila nagpunta? Tanong ni Yang Yiyo pagkaraan ng ilang sandali. Bumantong hininga ang asol na Mandarin Bird, ngunit masaya sa kanyang puso, sa pag-aakalang siya ay gumawa ng tamang taya. Nang makita ang kinakabahang hitsura ni Yang Yi, labis siyang nagmamalasakit kay Daor at Little Phoenix. Pagkatapos ay sinabi niya na may malungkot na mukha, noon, ang aking young master na Little Phoenix at ang Daor ni Daoyu ay talagang hindi dinala sa Watong Mountain ni Dongting Nanyang, ngunit sa pilitang kinuha ni Hua Qilyang, kasama na ang Daor ni Daoyu. Dapat ding malaman ni Daoyu na si Hua Qilyang ay isang boundary messenger. Kami, ang lipi ng ibong lumilipad,
ay hindi nang ahas na magsalita ng kahit ano. Mahigit 100 taon na ang lumipas, at hindi namin alam kung patay na o buhay ang aking young master at si Daor. Wala kaming kakayahang pumasok sa Tianzan ng Huaqilyang. Lubusang nagbago ang mukha ni Yang Yian. Hindi niya akalain na ang Little Phoenix at Daor ay kukunin ni Huaqilyang sa huli, at hindi niya sinundan ng matandang Maya. Ngayon isipin mo, baka ang talento ng Little Phoenix at Daor ang pinaboran ni Huaqilyang. Ang Little Phoenix ay isang tunay na banal na ibon. Sa mga salita ng matandang lalaki, ang mga banal na hayop ay wala na sa mundo ng paglilinang. Ang maliit na phoenix ay isang banal na ibon. Sa mga tuntunin ng talento at supernatural na kapangyarihan, ito ang kinaiinggitan ng lahat ng lahi. Sa mata ng ilang lahi ng tao, ang gayong banal na ibon ay ang pinakamataas na kaldero sa paglilinang. Maaari itong gawing elixir, o maaari itong magkaroon ng masamang mahika o talento ng maliit na phoenix, at iba pa. Gayunpaman, ang mga banal na hayop at mga banal na ibon ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Kung tungkol sa Daor, ito ay higit pa. May talento siya sa treasure hunting. Siya ang treasure hunting divine beast na pinapangarap ng lahat ng cultivators. Sa mga paraan ng paglilinang, kayamanan, kasama, mahika at lupa, ang kayamanan ay nauuna. Sino ang hindi gustong magkaroon ng treasure hunting divine beast? Nang lumitaw si Daor sa Shanghai Realm, siya ay hinabol ng maraming cultivator sa Shanghai Realm. Naakit sila sa kakayahan ni Daor sa pangangaso ng kayamanan. Bagamat isang araw lang nakilala ni Yang Yian ang maliit na phoenix, napisa niya ito ng hindi sinasadya. Ang maliit na phoenix ay may likas na kaugnayan kay Yang Yian, at sa wakas ay tinawag ng dalawa ang isa't isa na magkapatid. Pinangalanan niya ang maliit na phoenix na Yang Shanhong. Ang damdaming ito ang pinakahalagahan ni Yang Yian. Kung may mangyari sa maliit na phoenix, madudurog kaya ang puso ni Yang Yian? Ang sagot ay walang pag-aalinlangan. Kung tungkol sa Daor, ito ay walang sinasabi. Siya ang pinakamaagang kasama ni Yang Yian at higit pa sa kagalakan ang nagdudulot sa kanya. Sa kanyang puso, si Daor ay hindi isang alagang hayop ngunit isang kamag-anak. Kahit sino sa kanila, ayaw ni Yang Yian na may mangyari sa kanila. Matapos makinig sa mga salita ng berdeng Mandarin Duck, ang puso ni Yang Yian ay lubusang lumubog. Hindi siya naglakas loob na mag-isip tungkol sa masama, ngunit ang kanyang buong katawan ay naglabas ng ginaw. Naramdaman ng berdeng Mandarin Duck ang lamig na nagmumula sa katawan ni Yang Yian at ngumiti sa kanyang puso. Nakamit ang kanyang layunin. Hanggat kinasusuklaman ni Yang Yian ang espiritu ng pangitaas na sandata ng pagbabagong anyo, pumunta man siya upang gumawa ng kaguluhan tungkol sa tiwangwang na paghiwa ng langit o hindi, ito ay isang pagkakataon para sa tribo ng ibon. Ang tribo ng ibon ay palaging iniisip na dalhin ang maliit na phoenix sa Watong Mountain. Kailangan nila ng isang hari na mamumuno sa mga ibon. Ang buhay ng tribo ng ibon sa mundo ng bundok at dagat ay talagang napakahirap, at lahat sila ay nakakalat. Kung ang maliit na phoenix ay maaaring pumunta sa Watong Mountain, ito ang magiging pinakamalaking pagpapala para sa tribo ng ibon. Nagpaalam ang kapwa dawist na si Yang Qingyuan. Aanyayahan kita na bisitahin ang Watong Mountain sa hinaharap. Matutuwa ang aking reyna. Kung gusto mong pumunta sa Tianzan, handang tulungan ka ng aking tribo ng ibon. Palihim na sabi ng ibong Qingyuan. Salamat, ingat ka. Sinulyapan ni Yang Yiu ang ibong Qingyuan. Naunawaan na niya ngayon na pinaplano siya ng ibong Qingyuan na pumunta sa Tianzan, na nasa gulo. Ngunit para sa maliit na phoenix at Daor, tila wala siyang pagpipilian. Kailangang hanapin ni Tianzan si Huaqilyang para maibalik ang maliit na phoenix at Daor. Kung hindi sila ibinalik ni Huaqilyang, bakit hindi gumawa ng gulo sa Tianzan? Matapos panuurin ang grupong Qingyuanyaw na umalis, hindi pa nagsasalita si Yang Yiu. At si Hao Dudo sa tabi niya ay nag-aalalang nagsabi, Kuya, hanapin natin si Huaqilyang para ibalik ang amo. Sa puso ni Hao Dudo, si Daor ay isang childhood friend, at ang relasyon ng dalawa ay hindi bababa sa relasyon ni Yang Yiu. Kapag nakalabas na tayo sa Secret Realm, hahanapin natin si Huaqilyang. Tumanggo si Yang Yiu sa malalim na boses. Sa panlabas, si Yang Yiu ay kalmado, ngunit siya ay medyo hindi mapalagay sa kanyang puso. Akala ko ay mabubuhay ng maayos sina Xiao Fengwang at Daor, ngunit hindi ko inaasahan ang ganoong balita. Bilang isang interface envoy, si Huaqilyang ay dapat na isang taong itinalaga ng isang malaking puwersa sa mundo ng paglilinang upang bantayan ang lupain ng bundok at dagat. Mula sa katotohanang nagawa niyang punatan ang espasyo upang maibalik ang sarili sa lupa, makikita na tiyak na siya ay isang taong may malalim na paglilinang. Hindi nang ahas si Yang Yiu na isipin kung ano ang mangyayari kina Daor at Xiao Fengwang sa mga kamay ni Huaqilyang. Chapter 1040 parang ganyang klaseng lason. Okay.
Puno ng pag-aalala ang mga mata ni Hao Dudo, ngunit matapos marinig ang pag-uusap ni Qing Yuanyaw at ng kanyang nakatatandang kapatid na si Yang Yiyo, maaari rin niyang hulaan na si Hua Qiliang ay hindi pangkaraniwan. Mauna na kayong maghintay sa akin sa labas ng Secret Realm. Hahanapin ko si Senior Sister Zia Chan. Naisip ni Yang Yiyo na si Zia Chan ay nakatago pa rin ni Guan Tianao sa isang tiyak na lugar sa lihim na kaharian, at hiniling niya kay Hao Dudo at sa dalawa pa na mauna. Sasamahan kita. Nag-aalala rin ako sa kaligtasan ni Sister Zia. Sabi ni Ye Wuxian. Sinabi rin ni na Hao Dudo at Bai Qi na sasamahan nila si Yang Yiyo. Walang magawang sinabi ni Yang Yiyo, patay na si Guan Tianao, at ang mga hayop sa lihim na kaharian ay naalis na. Walang panganib. Lumabas na kayo at hintayin ako. Si Zia Chan ay itinago ni Guan Tianao sa isang malayong lugar sa lihim na kaharian. Lalabas ako kapag nahanap ko na siya. Umalis sina Hao Dudo at Bai Qi. Dahil sinabi ni Yang Yiyo, hindi na sila nagpumilit. Anyway, si Yang ay isang walang talo na pag-iral sa kanilang mga mata, at walang makakasakit sa kanya. At sinabi ni Ye Wuxian na susunod siya kahit anong mangyari. Walang paraan, hinayaan siya ni Yang Yiyo na sumunod, gayunpaman, si Zia Chan ay mabuting kapatid din ni Ye Wuxian. Siyempre, naroon din si Wu Mokyo sa Invisible State. Siya ang anino ni Yang. Mas madaling mahanap si Zia Chan kasama ang matanda. Sinuri ng matanda ang aura ng ibang mga taga Guan Tianao noon. Pagkatapos niyang sabihin sa matanda na may hahanapin siya, ang boses ni Yun Changxi ay direktang pumasok sa isip ni Yang Yiyo, 300 milya sa timog kanluran, mayroong isang pulang batong bundok. May kuweba sa kanang bahagi ng bundok. Nandoon ang aura. Sige, huwag mo akong pakialaman kung wala kang gagawin. Si Yun Changxi ay katulad pa rin ng dati. Matapos ibigay kay Yang Yiyo ang sagot, tumigil siya sa pagsasalita. Sanay na si Yang Yiyo at naglakad patungo sa pulang batong bundok 300 milya sa timog kanluran. Dahil sinabi ng matanda na naroon ang aura, ito ay tama sa 9/10. Alam niya kung gaano kalakas ang abnormal na kamalayan ng matanda. Ang paghahanap ng isang tao ay isang piraso ng cake para sa kanya. Habang nagmamadali si Yang Yiyo patungo sa pulang batong bundok sa timog kanluran, isang madugong itim na ahas ang lumitaw malapit sa pulang batong bundok at naging kakaibang babae, o lalaki. Siguradong nakilala ito ni Yang Yiyo kung naroon siya. Ito ay ang ahas na Yin Yang. Ang Yin Yang Snake ay bamulong sa matalas na boses, nakakatakot. Hindi ko akalain na ang blood pool pala ang magpapalahi ng ganyang halimaw. Buti na lang at mabilis akong tumakbo, kung hindi ay nawalan na ako ng buhay. Pagkatapos ay sinabi ng Yin Yang Snake sa isang magaspang na boses, sa pagkakataong ito ay lumabas ako ng bundok, ito ay talagang malas. Hindi ko lang nakuha ang fairy treasure, ngunit hindi ko rin nakita ang kinaroroonan ng Heaven/Fragment. Ngayon ako ay nasugatan at ang Poloka ay patay na. Mawawalan ako ng matandang kapitbahay sa hinaharap. Oy, babalik ako sa bundok pagkatapos ng paggaling. Ang isang boses ay matalas at ang isa naman ay magaspang, na siyang katangian ng hermaphrodite. Sa katunayan, ang ahas na Yin Yang na ito ay mayroon ding 2 ulo pagkatapos mag-transform, ngunit ang babaeng bahagi ay mahilig sa kagandahan at hindi hinahayaan na lumabas ang ulo ng lalaki. Parang kakaiba at hindi lalaki o babae. Hoy, may naaamoy ka ba? Tanong ng matalas at manipis na boses. Ang magaspang na boses ang ilong ni Zixio ay agad na nagsabi, parang amoy ng tao. Habang nagsasalita ang Yin Yang Snake, kumikinang ang kanyang mga mata, at sinundan niya ang amoy sa isang malaking bato sa paanan ng Redstone Mountain at huminto. Akala ko naman, may tao pala sa kuweba. Nagkataon na nasugatan siya, kaya pumasok siya upang makipagtalik upang maibalik ang kanyang mana. Boom! Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, nabasag ang malaking bato. Tamang-tama, lumitaw ang isang 3 metrong parisukat na kuweba. Ngumiti ang Yin Yang Snake at pumasok sa kuweba. Hindi nagtagal pagkatapos pumasok ang Yin Yang God sa kuweba, lumipad pababa mula sa langit sina Yang Yiyo at Ye Wuxian. Nakita niya mula sa malayo ang isang malaking pulang bato na bundok. Here, magpakita ka at maghanap ng mga kuweba sa malapit. Walang mga kuweba sa malapit. Sabi ni Yang Yiyo kay Ye Wuxian. Nang matapos siyang magsalita, itinuro ni Ye Wuxian ang harapan at sinabing, wala bang isa doon? Tara na at tingnan natin. Sa pagkakaalam ko, ikinulong ni Guan Tianao si Senior Sister Zia Chan sa kuweba sa pulang batong bundok na ito. Kung walang ibang kuweba, dapat dito. Habang nag-uusap sila, pumasok ang dalawa sa kuweba. Ang mga kuweba dito ay pawang gawa sa mga pulang bato. Sa paglalakad sa kuweba, may malabong pulang halo sa mga pader na bato sa magkabilang gilid ng kuweba, na hindi naman madilim. Pagkatapos maglakad ng mahigit 10 metro, biglang sinabi ni Wu Mokyo, Sir, naaamoy ko ang hininga ng Yin Yang Snake dito. Nagbago ang mukha ni Yang Yian. Nang sabihin niyon ni Wu Mokyo, natagpuan din niya ang hininga ng Yin Yang Snake sa hangin.
Agad niyang ipinikit ang kanyang mga mata at pinakawalan ang kanyang makapangyarihang espiritual na kamalayan. Sa susunod na sandali, ang kanyang anit ay halos sumabog, at siya ay napuno ng pagpatay na layunin. Anong mali? Si Ye Wuxian at Wu Mokyo ay parehong natakot sa pamatay na layunin na inilabas ni Yang Yian. Huwag ka nang magtanong, pumunta ka kaagad, nasa panganib si Senior Sister Zia. Pagkatapos sabihin iyon, mabilis siyang umiwas, at sumunod na malapit sa likuran sina Ye Wuxian at Wu Mokyo. Si Yang Yian ay sumugod sa pinakamabilis na bilis na may malaking layuning pumatay. Ngayon lang, inilabas niya ang kanyang espiritual na kamalayan, ngunit hindi niya inaasahan na makikita niya ang pagkakatawang tao ng Yin Yang Snake, isang lalaking yin yang na hindi mahirap o babae, na naghuhubad ng damit ni Zia Chan sa kuwebo ng mahigit 10 metro sa unahan, habang si Zia Chan ay nasa isang estado ng kahinaan, at tila hindi makagalaw. Sa pagkakataong ito ay sumabog si Yang Yian. Si Guan Tianao, ang bastard na iyon, ay ikinulong si Zia Chan dito. Hindi niya inaasahan na mahahanap siya ng Yin Yang Snake. Iniisip kung gaano kalazwa si Hao Dudo. Nang kausapin niya ang Yin Yang Snake, namamanhid ang kanyang anit. Tuwang-tuwa siya dahil dumating siya sa tamang oras. Kung medyo gabi na, sinamantala na ng Yin Yang Snake si Zia Chan. Ang layo na mahigit 10 metro ay napakaikli sa isang iglap. Ang kuweba ay 7 hugis na liko, at may isang malaking kuweba noon. Pinigilan ni Yang Yiyo ang kanyang galit at naghanda na patayin ang Yin Yang Snake sa isang suntok nang hindi gumagawa ng ingay. Gayunpaman, pagdating niya sa kuweba, hindi niya nakita ang Yin Yang Snake. Si Zia Chan lang ang nakahandusay na nakahubad sa isang malaking bato sa gitna ng kuweba. Para siyang sumisikat, malabo ang mga mata, at 2 beses siyang napabuntong hininga. Pagkatapos ay naramdaman ito ni Ye Wuxian at Wu Mokyo. Nakita nilang dalawa si Zia Chan na nakahandusay sa malaking bato, at napasigaw sila. Sa oras na ito, nagising siyang mula sa kanyang panaginip at umubo. Bueno, maghanap ka ng damit na isusuot ni Senior Sister Zia. Malinaw kung nakita ang Yin Yang Snake ngayon, ngunit nawala ito pagkatapos kung pumasok. Pumasok si Yang Yian sa kuwebo habang nag-uusap, at ang huli at ang dalawa pa ay nagmamadaling naglakad patungo kay Zia Chan. Ang buong kuwebo ay talagang mga 60 o 70 metro kwadrado lamang ang espasyo, na hindi masyadong malaki, at ito ay malinaw sa isang sulyap. Walang ibang pasukan sa kuweba, pasukan lang para makapasok. Ang mga dingding sa paligid ay maayos din na patag, at ang mga tao ay hindi maaaring magtago. Ngunit alam ni Yang Yian na ang nakita niya sa kanyang espiritual na kamalayan ay ang pagkakatawang tao ng demonyo ng Yin Yang Snake, at hindi siya maaaring magkamali. Natatakot siyang alertuhan ng ahas, kaya matapos itong matuklasan sa kanyang espiritual na kamalayan, hindi siya gumawa ng ingay at nais na pumasok at patayin ang Yin Yang Snake sa isang suntok, ngunit sino ang nakakaalam na nawala ito sa isang kisap mata. Ito ay lubhang kakaiba, kaya natukoy ni Yang Yiyo na ang Yin Yang Snake ay nasa kuweba pa, ngunit gumamit ng ilang paraan upang magtago. Pagkapasok, hindi na siya nakalayo, ngunit tumayo siya ng 3 metro ang layo mula sa labasan at hinanap ang Yin Yang Snake. Sa oras na ito, si Ye Wuxian, na binibihisan si Zia Chan sa patag na bato, ay biglang nagsabi, medyo nahihilo ako. Parang may nararamdaman akong mali. Biglang sabi ni Wu Mokyo. Dapat mabilis kayong magbihis ng Senior Sister Zia. Tiningnan ni Yang Yiyo ang 3 tao gamit ang kanyang peripheral vision, at palagi niyang nararamdaman ang malajade na balat at sobrang init ng katawan ni Zia Chan, at ang kanyang buong katawan ay mainit. Nakatatak na ang buong katawan ni Sister Zia, tulungan muna natin siyang matuklasan, hindi niya maigalaw ang katawan niya. Sabi ni Ye Wuxian. Lumingon siyang nang marinig niya ito at nagpatuloy sa paghahanap sa Yin Yang Snake. Ang kakaiba ay hindi niya mahanap ang Yin Yang Snake kahit na sa kanyang espiritual na kamalayan. Sina Ye Wuxian at Wu Mokyo ay nagsimulang magtrabaho kay Zia Chan, na tinanggal ang selyo mula kay Zia Chan. Pagkaraan ng mga 2 o 3 minuto, naramdaman ni Yang Yian na ang kanyang buong katawan ay nagiinit, at gusto niyang habarin ang kanyang damit. Naririnig niya ang paghingal ni Zia Chan paminsan-minsan, na hindi niya namamalayan na nataranta. Sa isang tiyak na sandali, isang hajijek ang biglang tumunog sa bakanteng bulwagan sa tabi ng kanyang tainga, sa tingin ko, malapit na itong matapos. Ang ating mga aura ng lalaki at babae ay walang kulay at walang lasa. Hindi banggitin ang kaharian ng paghihiwalay ng mga espiritu, kahit na ang mga maalamat na lumang halimaw sa pinagsamang estado ay maaaring maapektuhan, pabayaan sila. Ngayon ay oras na para lumabas tayo at magsaya. Ang lalaki ay sa iyo, at ang 3 babae ay sa iyo, haha, isang malakas na tawa ang tumunog. Nagulat si Yang Yian sa tunog at biglang lumingon, ngunit nakaramdam siya ng pagkahilo at halos matamba. Nang lumingon siya, nakita niya ang isang maliit na ahas na kulay dugo na pinagsama sa malaking bato sa isang sulok ng malaking patag na bato. Kalahating talampakan lang ang haba nito.
Ito ay isang ahas na may dalawang ulo, o isang ahas na yin-yang. Ngayon naiintindihan na niya kung bakit hindi niya ito mahanap. Lumalabas na ang yin-yang snake ay lumiit matapos mag-transform sa isang dugong katawan at gumapang sa malaking bato. Hinanap lang niya ang buong espasyo gamit ang kanyang espiritual na kamalayan ngunit hindi niya ito nakita sa malaking bato, dahil nahihiya siyang makitang hubot-hubad si Zia Chan. Kanina lang niya narinig ang magaspang na boses, di ba ang yin-yang snake? Boses ni na minsan magaspang at minsan ay matinis. Ngayon ay sumasakit ang ulo ni Yang Yiyo. Alam niyang nalason siya ng yin-yang snake. Ang pangunahing punto ay ang lason ay tila ganoong uri ng lason. Nag-iinit ang kanyang katawan at nagsimulang lumabo ang kanyang malay. Sina Ye Wuxin at Wu Mokyo sa malaking bato ay naghubad ng kanilang mga damit nang hindi alam kung kailan. End of this chapter. Abangan ang susunod na kabanata.